Kailangan kong lumabas. Huwag. Ako ang gobernador. Sigurado akong makikita ko siya. Gusto ko nang lumabas. Makikita ko rin siya balang araw. Lahat ng nandito ay baliw. Gusto ko nang lumabas ng ospital. Ako ang gobernador. Paparusahan kita. Tutuluyan kita. Lulumpuhin kita. Napakaganda ng batang ito. Bakit siya dinala dito sa ospital natin? Huwag kang pauto. Kumpirmado na ang sakit niya, malubhang bipolar disorder. At isa pa, parang kampiyon din siya sa martial arts. Sabi ng doktor, kailangang bantayan ng maigi ang batang ito. Kawawa naman. Napakabata pa niya. Pero nabaliw na siya. Dazwang, 20 anyos pa lang siya, kaya huwag mo siyang aapihin. Huwag kayong mag-alala, ate. Sasamahan ko siyang maglaro. Simula ngayong araw, ikaw na ang nakababatang kapatid ko. At dahil kapatid kita, lalabhan mo ang mga damit at medyas ko. Iha, huwag mo siyang babanggain. Masyado siyang malakas at lahat kaming mga naririto ay walang laban sa kanya. Dali, labhan mo na ang mga damit ko. Kundi, tatapusin kita. Tatapusin mo ako? Mukhang masaya yan. Sige, tapusin mo ako. Uunahan kita. Lulumpuhin kita. Pagbabayarin kita. Tatapusin kita. Haharapin mo ang galit ko. Heto ang sa iyo. Lagot ka sa akin. Lulumpuhin kita. Tatapusin kita. Humanda ka sa akin. Heto ang para sa iyo. Kayo, gusto nyo rin bang sumali sa laro? Huwag! Ayoko! Doktor? Dok, may baliw po ritong nanggugulo. Tulong, doktor. Nasaan ang mga doktor? May nanggugulo dito. Si King, pagkatapos ng 3 taong gamutan, bumuti na ng malaki ang lagay mo. Maaari ka nang lumabas ng ospital ngayon. Pero, huwag mong kakalimutang makipag-ugnayan sa amin. Naiintindihan mo ba? Opo, doktor. Tuan-tuan, tama nga ang sabi ni Aling Son. Basta magaling kang magpanggap, makakalabas ka na ng ospital. Anak, inayos ko na ang lahat para makapagtrabaho ka sa kumpanya. Magsisimula ka bilang isang assistant. Makakatulong ito sa paggaling mo. Pagkalipas ng 3 buwan, uuwi na kami ng nanay mo, galing sa ibang bansa, para dalawin ka. Sa wakas at nakalabas na rin ako. Pagbubutihin ko ang trabaho ko, mamumuhay na ako ng normal. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang bagong empleyado, si Wang Siking. Inaasahan ko po ang inyong paggabay. Dito ang pwesto mo. Tuan-tuan, tutulungan mo rin ako, hindi ba? Dahil may bago tayong kasamahan sa grupo, uulitin ko ang aking mga patakaran nang wala ang pahintulot ko. Bawal ang maingay, bawal kumain ng sitsirya, bawal buksan ng aircon at bawal mahuli. Kapag naabala ang trabaho ko, kayo ang malalagot. Ang dami namang bawal, mas mahaba pa sa medical record ko. Ang taong ito, may sira ba sa ulo? Huwag kang magsasalita ng ganyan. Hindi mo ba alam kung kanino galing ang mensaheng iyon? Alam ko, kay Deng Chunhua. Siya ang namumuno sa opisina natin, hindi ba? Pero hindi naman siya ang chairman. May ganoon ba talaga siyang kapangyarihan? Malalaman mo ring balang araw. Kahit hindi chairman si Sister Deng, mas makapangyarihan pa siya sa chairman. Huwag mo siyang babanggain. Siya na ba si Siking? Ako ang namumuno sa opisinang ito.
Maari mo akong tawaging Sister Deng. Ang Sister Deng na ito, mukhang hindi mabuting tao. Unang araw mo ngayon sa trabaho, ayon sa patakaran ng aming opisina, kailangang ilibre mo ang lahat. Hindi ka naman siguro ganong kakuripot para tumanggi. Manlilibre ng pagkain, pero bago pa lang ako, hindi ko pa nakukuha ang sahod ko. Si King? Anak, dapat marunong kang makisama. Ito ang tamang gawin. O baka naman, hindi mo gustong maging regular sa trabaho? Noong lumabas ako ng ospital, sinabihan ako ng doktor na kailangan ko makisama ng maayos sa mga tao. Ang paglibre sa kanila sa kainan ay isa rin sigurong paraan upang makisama ng mabuti. Sige po, ngayong gabi lilibre ko po kayong lahat. Ganyan dapat. Sige, pupunta tayo sa seafood restaurant ng pamangkin ko. Ako na ang pipili ng mga kakainin. Maya-maya ikaw na lang ang magbayad. Si King, sa hapunan nyo ngayong gabi, dapat ay maayos ang ugali mo at magdala ka ng maraming pera dahil kung hindi, parurusahan ka nila ng husto. Libreng hapunan lang naman iyon. Kailangan bang maging ganoon kakatakot? Ikaw, malalaman mo rin ang tinutukoy ko mamaya. Pautos ng 3 platong Boston lobster, 5 bote ng wine, sariwang lamb chops, mga 3 kilo. Tapos bigyan mo bawat isa sa amin ng snow clam, bird's nest, dagdagan mo pa. Ito po. Parang ang dami naman po yata. Sa katunayan, 5 o 6 lang tayong kakain. Dahil ikaw naman ang nanlilibre, maging mapagbigay ka naman. Kahit hindi tayo marami, kaming lahat ay ang iyong mga senior. Kapag sa trabaho mo ay nakaranas ka ng problema, hindi ba't hihingi ka pa rin ng tulong mula sa amin? Hindi naman po iyon ang ibig kong sabihin. Ayaw ko lang po talagang magsayang ng pagkain. Kapag may tira, ibabalot ko para may uwi ko. Teka waiter. Gusto ng apo ko ang sea urchin steamed egg? Gawa ka ng hiwalay para ipabalot ko? Sige po. Magkano po ang magiging gastos sa hapunang ito? Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang hindi tama ang mga in-order ko? Hindi ito ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang malaman kung magkano ang aabutin. Huwag kang mag-alala, kinuwenta ko na ang lahat. Hindi ito lalagpas sa sahod mo sa loob ng 1 buwan. Isang buwang sahod? Tama na iyan, pagtitipon ito ng mga magkakasama sa trabaho. May bagong kasamahan tayo sa departamento. Sa hinaharap, dapat tayong magkasundo ng maayos. Ganito na lang, mag-alok ka ng alak kay Sister Deng. Mula ngayon ay pamilya na tayo. Hindi po ako umiinom ng alak. Hindi ka ba talaga umiinom? O sadyang hindi mo lang ako rerespetuhin? Siking mali itong ginagawa mo. Si Sister Deng ang leader natin. Ano ba namang masama sa isang basong alak? Pero may allergy po ako sa alak. Talagang hindi po ako pwedeng uminom. Allergy pala ha? Oh, Jiang Wen, painumin mo siya ng sapilitan para makita natin kung totoo ang allergy niya o nagkukunwari lang siya. Sige po. Ngayong araw na ito, iinom ka man o hindi, mapipilitan kang lumaklak. Inom. Inom. Sige, uminom ka. Lunukin mo yan. Bilisan mong uminom. Napakakati. Ang kati. Napakakati na ng katawan ko. Pasensya na. Hindi ko akalaing may allergy ka talaga sa alak. Talagang hindi ka marunong uminom? Marami ka pang kailangang matutunan. Pinilit niyo akong lahat. Lahat kayo ang nagtulak sa akin dito. Kasalanan niyo itong lahat. Nagsusumbong lang. Ang galing mo talagang umarte. Tulungan mo ako. Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Miss, gising po. Miss. Alauna na po ng madaling araw. Magsasara na po kami. Pakisettle na po ng bill ninyo. 2,000, 900, at 80 dolyar. Opo, sabi kasi ng mga kasamahan nyo, 3,000 ang sahod nyo kada buwan, titirhan lang kayo ng 20 dolyar pamasahe, tapos lahat na gastos na.
Magbayad na lang kayo doon sa cashier. Sa totoo lang, naaantala na ang pag-uwi ko. Sabi ng doktor, may sinusunod na mga patakaran ang lipunan. Ang mga taong sumisira sa mga patakarang iyon, tiyak na may gagawa ng paraan para manaig ang hustisya. Manager Zhu, gusto ko pong magsumbong. Sadyang pinuwersa ako ni Deng Chunhua na ilibre siya sa kainan at sinasadya niya pa akong hiyain habang kumakain kami. Si Deng Chunhua? Bakit mo naman siya kinalaban? Matagal na siya rito sa kumpanya. Mahirap siyang kalabanin. Tungkol lang sa ganyang maliliit na bagay, wag mo na akong tatawagan uli. Hello? Hello, andyan pa po ba kayo? Niloko lang pala ako ng doktor. Bakit nangyayari ito? Bakit? Bakit? Lola, pasensya na po. Hindi ko po sinasadyang mabitawan ang manikang situan-tuan sa sahig. Pangako po. Hinding-hindi na po ako muling magwawala ng ganito. Lola, wag niyo po akong iwan. Lola, pakiusap. Wag niyo po akong iwan. Wala na si Lola sa tabi mo sa susunod. Itong manikang ito, ang siyang papalit sa akin upang bantayan si Ching Ching. Lola, Lola, Lola please, wag niyo po akong iwan. Lola, mabuti akong bata. Ayokong magpa-ospital. Hinding-hindi ako magpapa-ospital. Si King, bakit ang init ng mukha mo? May lagnat ka yata? Ang init-init naman dito. Bakit hindi niyo buksan ang aircon? Parang nasa front desk ang remote. Kung naiinitan ka, buksan mo mag-isa. Sobrang init. Wag si King. Baka ano? Kung naiinitan siya, hayaan mo siyang buksan ang aircon. Bakit mo ba siya pinipigilan? Nasaan ang remote ng aircon? Kung hindi mo mahanap, subukan mong tingnan sa drawer ni Sister Deng. Ang remote ng aircon ng opisina natin, kapag wala sa reception area, ibig sabihin ay tinago na niya. Napakainit ng panahon. Tapos tinago niya ang remote? Gusto ba niyang mapahamak tayo sa init? Bulag ka ba? Sinabi ko na sa group chat ng kumpanya na matanda na ako at hindi ko kayang mabilad sa aircon. Kaya hanggat nandito ako sa opisina, walang sino man ang pwedeng magbukas ng aircon. Pero sobrang init po. Sino ang makakatiis ng walang aircon? Sino ang hindi makakatiis? Ikaw ba? O ikaw? Hindi po. Hindi po kami. Mainit ba para sa iyo? Para sa akin po, hindi. Mainit ba? Hindi po, hindi naman po mainit. Sister Deng, siya lang naman po ang nagpipilit na masunod ang gusto niya. Sinabihan na namin siya na hindi naman talaga mainit, pero pinipilit pa rin niyang mag-aircon. Pero ikaw ang nagsabi nung kanina. Matanda na ako. Hindi ako gaya ninyong mga bata pa. Kapag ako ay nag-aircon at may mangyaring masama sa akin, pananagutan mo ba ako? Bakit may mga taong ganoon ka walang katuwiran? Kuya Zhang, ito na ang mga dokumentong hinihingi mo. Lahat ng mahahalagang detalye sa loob ay nalagyan ko na ng tanda. Alam mo, si King, matagal ko nang napapansin na may gusto ka sa akin, di ba? Ganito na lang. Bibigyan kita ng pagkakataon. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Anong sabi mo? Sabi ko gusto mo ako. Kundi bakit mo ako tinititigan? At saka kanina, hinawakan mo pa ang kamay ko, makulit ka. Kuya Zhang, nagkakamali ka. Ang mga pwesto natin ay magkatabi lang. Kaya syempre makikita talaga kita. Kung hindi mo ako gusto, bakit ka nakaupo sa tabi ko? Totoo lang, sasabihin ko sa'yo. Binata pa naman ako ngayon. Kung gusto mo ako, pwede kitang bigyan ng pagkakataon. Kuya Zhang, nagkakamali ka talaga.
Kung pakiramdam mo ay nakakaabala sa iyo ang pag-upo ko sa tapat mo, lilipat na ako ngayon din. Eh bakit hinawakan mo ako kanina? Hindi ba dahil gusto mo na maging boyfriend mo ako? Alam ko na. Ganito na lang. Maging girlfriend kita at bibigyan kita ng pabuya. Anong pabuya? Bibigyan kita ng isang anak. Ang pabuyang iyan, ibigay mo na lang sa iba. Ayoko niyan. Humanda ka sa akin. Sa wakas natapos din. Tuan-tuan, hintayin mo ako ha. Pauwi na ako. Zhang Wen, anong ginagawa mo? Maraming tao sa labas kanina kaya nahihiya kang umamin. Ngayong wala na sila. Diretsuhin mo na ako? Hindi naman kita huhusgahan. Pwede ba wag ka nang masyadong mag-assume? Hindi talaga kita gusto. Si Xing, huwag ka nang mahiya. Sa gwapo kong lalaking ito, paano namang hindi mo ako magugustuhan? Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Maging girlfriend na kita, aalagaan kita. Bitawan mo ako. Kumalam ka? Kumalam ka muna. Kuminahon? Maghunos dili ka. Huwag mo akong hawakan. Kundi, mapapahamak ka sa akin. Masyado kang matapang ha. Gusto ko yan. Yayain kitang kumain ng merienda at pagkatapos kumain, doon ka na sa bahay ko matulog. Ayos ba? Sige ba? Magpapara lang ako ng sasakyan. Kukunin ko lang ang cellphone ko. Bakit gabi na ay may tao pa rito? May sinusunod kaming patakaran dito sa opisina. Tuwing alas 9 ng gabi, kailangang patayin na ang mga ilaw. Hindi mo ba alam yon? Kuya, siya. Hindi kaya mo siya? Ano bang nakakabaliw na sinasabi mo sa gitna ng gabi? Isa siya sa kumpanya rito, isang bagong empleyado. Nakapagrehistro na siya noong mga nakaraang araw. Bakit hindi ka pa umaalis? Pagkatapos ng alas 9, bawal nang mag-overtime rito. Aalis na po ako agad. Si King! Si King! Huwag muna kayong umalis. Napatay na ba ang kontador ng kumpanya niyo? Samahan mo kaming tignan iyon. Si King? Bukas ay hintayin mo ako ha? Tuan-tuan, masamang tao silang lahat, diba? Sabi ni Lola. Mabuti akong bata at wala akong sakit. Hindi ko sila pwedeng saktan. Kapag sinaktan ko sila, kailangan ko na namang bumalik sa ospital. Si King, kumusta naman ang trabaho mo kamakailan? May nangaapi ba sa'yo? Ako. Maayos lang po. Mabuti naman kung ganoon. Ang boss ng kumpanyang ito, balak ibenta ang mga shares ng kumpanya. Kung gusto mong manatili rito, bibilhin ni Papa ang kumpanya. Ano, okay ba? Sige po. Tuan-tuan, sa totoo lang, hindi maganda rito. Pero hindi ko pwedeng hayaang mag-alala sina Papa at Mama. Kaya ko sigurong kontrolin ang sarili ko. Siguradong gagaling din ako. Lola, ang ganda naman ng laruan niya. Gusto ko rin yan. Sige. Ibigay mo ang manikang yan sa apo ko para makalaro niya. Hindi po pwede. Bakit napakadamot mo? Basurang manika lang naman ito, di ba? Anong masama kung pahihiram mo sa apo ko? Ang tanda-tanda mo na dala-dala mo pa rin yung manika mo buong araw, para kang may diferensya sa utak. Hindi ka ba natatakot na maging kahiya-hiya? Paano mo na lamang may sakit ako? Ikaw? Napakahalaga sa akin ng tuan-tuan. Hindi ko ito ibibigay kahit kanino.
Gusto ko yung manika! Lola, gusto ko yung manika! Gusto ko yun! Sige na, sige na. Naku, wag ka nang umiyak, wag nang umiyak. Ipapakuhan ka ni Lola mamaya. Si King, ang lahat ng ito ay mga dokumentong gagamitin para sa reimbursement. Pakisuyo naman na dalhin mo ang mga ito sa opisina ng pananalapi. Pero, hindi ko pa po natatapos ang sarili kong trabaho. Anong ibig mong sabihin? Pinapakiusap ko lang naman na ihatid ang dokumentong ito para sa akin, di ba? Gaano ba karaming oras ang mawawala sa iyo? Sige po, pupunta na ako ngayon. Tuan-tuan, dito ka lang at hintayin mo ako ng mabuti. Babalik ako agad. Ayan, mabait kong apo. Kunin mo at paglaruan mo. Sa akin na ang manikang ito! Sisirain ko to para makita kung ano ang nasa loob. Huwag. Huwag, please. Huwag. Tuan-tuan. 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 Lola, sinasadya niya po akong takutin. Ang kamay ko po, muntik na pong mahiwa ng gunting. Aba, ang paborito kong apo. Titingnan ni Lola, nasaktan ka ba? Lola, okay lang po ako. Pero Lola, nakakatakot po siya. Hindi niya po ba ako paparusahan? Subukan lang niya. Hamak na manika lang naman yan. Kung nasira ay nasira na, anong mahalaga doon? Ang manikang ito ay pamana sa akin ng lola ko. Huwag kang magpanggap dyan. Anong pamana ng lola mo? Isang sirang manika? Bakit masama kong paglaruan? Magkano ba ang halaga niyan? Kapag natakot ang apo ko, mababayaran mo ba siya? Ang linyang iyan, dapat ay sa iyo ko sinasabi. Si Tuan-tuan ay gawa mismo ng master na si Von Karen. Isa lang ito sa buong mundo at nagkakahalaga ng 700,000 dolyar. Kapag nasira iyan, kahit ibenta mo pa ang bahay mo, ay hindi mo iyan mababayaran. 700,000 dolyar? Huwag kang magmayabang. Kung kaya mong bumili ng manikang nagkakahalaga ng ganoon, bakit kailangan mo pang magtrabaho rito? Ang yabang mo! Sige na, huwag na natin siyang pansinin. Hindi ba sinabi mo kay Lola na gusto mong kumain ng ice cream? Tayo na at bumili. Sinong nagsabing pwede na kayong umalis? Sinira nyo na. Tuan-tuan, humingi ka ng tawad sa kaniya. Nabaliw ka na ba? Ako, hihingi ng tawad sa kaniya? Sabi ko ay hindi ka pwedeng umalis. Tuan-tuan. Si King, okay ka lang ba? Tuan-tuan, hindi ka ba napaso? Namumula na ang braso mo sa pagkakapaso. Okay lang, okay lang. Talagang baliw na siya. Ibibili ka na lang ni Lola ng masarap na pagkain. Huwag mo na siyang pansinin. Si King, ayos lang yan. Nakita ko ang lahat kanina. Ang manika mo ay hindi naman napaso ng mainit na tubig, kaya huwag ka nang mag-alala. Ayos na. Ayos na ang lahat. Mas mabuti sigurong itago mo muna ang manikang ito. Madalas isama ni Sister Deng ang apo niya para maglaro rito. Masyadong makulit at pasaway ang batang yon. Lagi niyang sinisira ang mga gamit dito. Pero dahil kasama si Sister Deng, nahiya na rin kaming magsalita. Salamat sa iyo. Ayos na ako. Sinira nila ang gamit mo. Hinding-hindi ko sila hahayaang makawala ng basta-basta. Tuan-tuan, tingnan mo. Kakain ako ng mabuti. Kapag busog na ako, magiging masunurin na ako at hindi ako mananakit ng kahit sino. Sabi ni Lola. Kailangan kumain ng mabuti at mamuhay ng maayos. Nagawa ko iyon. Dr. Lee. Bakante ako ngayong weekend. Maghintay ka lang sandali. Natutulog pa ang mga kasama ko sa opisina. Lalabas muna ako para sagutin ang tawag. Lola, gusto ko pong kumain ng sushi. Sushi? Hindi ba't kanin lang yan na binilog?
Gagawa na lang kita pag-uwi natin. Hindi po yun basta binilog na kanin? Sushi po iyon. Nagkakahalaga ang isang serving ng ilang $10. Iba po iyon sa ginagawa mong binilog na kanin. Wala akong pakialam, gusto ko nito. Sige na. Ang mahal naman ng bagay na ito. Sayang lang kung ang masamang babaeng iyon ang kakain ng ganito kasarap. Mabuti pa ay ibigay na lang ito sa mahal kong apo. Tara. Nasaan ang food delivery ko? May nakakita ba sa inyo ng pagkain ko? Anong pagkain? Wala akong nakita. Ay, dumaan kanina ang linis opisina. Tanungin mo siya, baka tinapon na niya. Bakit naman niya gagawin iyon? Sige na po, kumain ka na. Ay nako, ang sarap talagang kumain ng apo ko. Ang galing. Mahal kong apo, Lola, ang sakit po ng tiyan ko. mahal kong apo, anong nangyayari sa'yo? Anong nangyayari Ang sakit, sa'yo? ang sakit po. Ang sakit, Huwag mong masakit daw takutin ang si tiyan Lola. niya. Sinadya mo ba ito? Doon sa kung anong rice ball na iyon, anong inilagay mo doon? Kapag ang apo ko ngayon ay May nangyaring nangyaring hindi maganda. Ang sakit po. Talagang pagbabayarin kita ng higit pa. Rice ball? Hindi ba sushi ko iyon? Bakit nasa mesa niyo iyan? Hindi ba ang sabi mo ay itinapon na ng kaminerong naglilinis? Hindi pa nakakakain ng apo ko noon? Ano naman kung kumuha siya ng 2 piraso at kinain ito? Sabihin mo sa akin agad, anong nilagay niyo sa rice ball na iyon? Hindi ba marami lang ang nailagay na wasabi doon? Medyo matapang ang lasa niyon, uminom lang siya ng maraming tubig at ayos na siya. Talaga? Lola, sobrang anghang po ng rice ball na ito. Hindi po masarap. Mahal kong apo, tinakot mo si Lola. Buti na lang at ayos ka lang, buti na lang talaga. Naglagay ka ng napakaraming wasabi, bakit hindi ka nagsabi? Sinadya mo ba ito dahil gusto mong mapahamak ang apo ko? Nagbibiro ka ba? Ang apo niyo ang nagnakaw ng delivery ko. Hindi ko siya pinilit na kainin iyon. Hindi ko na kayo pinagbayad, pinagbibigyan na nga lang kita. Huwag kang aalis. Dapat mong bayaran ng apo ko bilang danyos para sa kaniyang trauma. $3,000? Dapat ay kumpleto iyan. Subukan mong kulangan iyan. Papatulan talaga kita. Tuan-tuan. Tuan-tuan, bitiwan mo ang kamay ko. Bitiwan mo ang kamay ko. Hindi ko bibitiwan. Ano ang gagawin mo? Mamili ka, magbabayad ka ng pera ngayon, o humingi ka ng paumanhin sa apo ko. Pinipilit mo ako. Hinahamon mo pa ako. Sino ka ba sa akala mo? Mas marami na akong naranasan sa buhay kumpara sa iyo. Tuan-tuan. Ikaw, nagawa mo akong saktan? Tuan-tuan, maayos na ang lahat. Huwag ka nang mag-alala. Ang lakas ng loob mong babae ka, at sinaktan mo pa ako. Ngayong araw, kung hindi ko ituturo sa iyo ang leksyon mo, hindi na ako dapat pang magtrabaho sa kumpanyang ito. Gusto mo pa ba? Ikaw. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo akong kalabanin. Dahil kapag umatake ang sakit ko, hindi ko na mapipigilan ang sarili ko. Huwag kang magsisisi. Lola, bakit ka nasaktan? Bumalanti ka! Lumaban ka! Saktan mo rin siya! Apo, papalagpasin muna ni Lola ito sa ngayon. Tuturuan ko siya ng leksyon sa susunod. Halika na, tara na. Dapat ko ba siyang pinatulan? Sabi ni Dr. Lee, kailangang maging mahinahon at makatuwiran. Pero hindi ko lang talaga napigilan. Walang hiya kang babae. Diyan ka lang at huwag kang aalis sa loob na yan. Palabasin niyo ako. Palabasin niyo ako. Bitawan niyo ako. Palabasin niyo ako. Buksan niyo ang pinto. Gusto ko lang namang maging normal na tao. Bakit niyo ba ito ginagawa sa akin? Bakit? Bakit? Bakit niyo ako pinipilit ng ganito? Bakit? Bakit?
Ay naku talaga, wala talagang konsensya. Kagabi, ikaw ang nagkulong sa akin dito, di ba? Kahit anong pagkain ay pwedeng lamunin, pero hindi ang lahat ng salita ay pwedeng basta sabihin. Sinasabi mong kinulong kita rito, saan mata mo naman nakita yon? Tama. Napakabuting tao ni Sister Deng. Paano kanya makukulong diyan sa loob? Sa tingin ko, masyado ka lang talagang tanga. Kinulong mo ang sarili mo sa banyo nang hindi mo man lang namamalayan. Tatandaan ko ang nangyari ngayong araw. Darating ang araw, pagbabayarin ko kayong dalawa ng higit pa sa ginawa nyo. Ay, nakakadiri ang baho. Buong katawan mo ay nangangamoy dumi. Hindi ko talaga alam kung paano nakakuha ang kumpanya ng ganitong empleyado. Ang baba talaga ng uri. Huwag kang mag-alala. Sa loob ng 2 buwan, matatapos na ang internship niya. Pagdating ng oras na iyon, sisibakin agad natin siya sa trabaho. Pagkalipas ng 2 buwan, malamang ay nakuha na ni Papa ang kumpanyang ito. Sa pagkakataong iyon, titingnan ko kung sino ba talaga ang sisibakin sa trabahong ito. Si King. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Mula nang umalis ka ng ospital, mas bumuti ang itsura mo ngayon. Dr. Lee, uminom po ako ng maayos ng gamot simula noong lumabas ako at hindi ako nakikipag-away kahit kanino. Kaya lang sila, ako. Anong problema? May nang-aapi ba sa'yo? Ayaw ko sanang makipagtalo sa kanila, pero sumusobra na po sila. Natatakot po ako na baka bigla hindi ko na makontrol ang sarili ko. Si King, kung ganoon ay kailangan mo nang magbitiw sa trabaho. Sa kalagayan mo ngayon, kung sumumpong man ang sakit mo, kahit pa may masaktan ka, hindi ka pananagutin sa ilalim ng batas. Para sa mga katrabaho mo, napakadelikado nito. Talaga po? Bakit ka ba nila inaapi? Ganito na lang, tutulungan kitang tumawag sa 911. Ayos lang po ako, Doc. Sa tingin ko, hindi naman nila sinasadya iyon. Basta't kausapin ko lang sila ng maayos. Baka sakaling maresolba ang lahat ng mapayapa. Sige, mabuti kung ganoon. Mukhang nakokontrol mo ng maayos ang sakit mo. Panatag na ang loob ko. Opo. Tuan-tuan, sinira kanila ng lubusan. Tatapusin ko silang lahat. Ayos ba iyon? Si King, anong sinabi mo? Wala po. Sinasabi ko lang na mabait sila sa akin at ayaw ko silang mapahamak. Bakit maghapon kang hindi sumasagot sa mensahe ko? Nakalive po ako ngayong araw. Nakalive ka lang naman, hindi ka naman nawala rito sa mundo. Tandaan mo ito, mag-online ka na agad. At ang lahat ng iniutos ko sa iyo ay tapusin mo na. Sino ang tumawag? May emergency ba? Katrabaho ko lang sa kumpanya. Nangungumusta lang sila sa kalagayan ko. Kumusta na po ba? Mabuti naman. Si King, sinabi ko na sa iyo, sa mundong ito, may mabubuti at masasamang tao, huwag mo silang ituring na pare-pareho lang lahat, hindi ba? Opo. Dr. Lee, tama po ang sinabi nyo. Sige po, hindi ko na kayo iistorbohin. Aalis na po ako. Sige. Bata, parang sira na itong manika mo. Hindi ba uso ngayon ang pirate style? Nilagyan ko lang po ng dekorasyon. Doktor, tingin nyo ba maganda ito? Maganda. Si King, kontrolado na ng maigi ang sakit mo? Dapat ay matuto ka na ring bumitaw sa mga bagay na ganito? Kung hindi, Alam ko na po, Doktor. Mag-iingat po ako. Maraming salamat po. Anong ibig mong sabihin? Tinawagan kita kahapon para ipagawa sa'yo yung PPT na pinapagawa ni manager at naglakas loob ka talagang hindi sagutin ang tawag ko. Nagpuyat po kasi ako kahapon sa paggawa ng PPT. Naubusan ako ng battery, kaya hindi ko nasagot ang tawag mo. Talaga? Totoo po. Tapos ko na yung PPT na ipadala ko na sa email mo. Mabuti naman kung ganoon. Kuning, pinatatawag tayo ni manager para sa meeting? Tapos na ba ang PPT mo? Siyempre, tapos na. Tara na. Sabi mo ang PPT ay pinapagawa ni manager sa akin? Ako. Magkakasama tayo sa trabaho, anong masama kung magtulungan tayo? Tsaka, isa kang baguhan, kaya dapat lang na marami kang ginagawa. Ganyan talaga si Kuning. Hindi gumagawa ng sariling trabaho at palaging inuutusan ng iba. Pero hindi naman siya nagkakamali. Ano namang magagawa mo kung baguhan ka lang? Ganoon ba?
Kaya dahil babaguhan ako, ay tama lang na api-apihin niyo ako? Ano namang problema doon? Lahat naman dumaan sa ganyan, di ba? Pero alam mo, kung papayag kang maging girlfriend ko, ako na ang bahala sa iyo dito sa kumpanya. Talaga? Pag-iisipan ko muna. Totoo? Si King, sinasabi ko sa iyo, taga rito ako sa amin at may bahay ako sa sentro ng lungsod. Kung sasama ka sa akin, siguradong hindi ka magsisisi. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa diyan? Darating na ang manager, pumunta na kayo agad sa conference room. Manager Deng, si King lang ang pilit na kumakausap sa akin. Wala akong kinalaman dito. Heto po ang inihanda kong PPT para sa lahat. Pangunahing layunin nito na ipakilala ang inihanda naming annual planning proposal para kay Shanyuan Company. Ngayon naman po, ipapakita ko sa inyo ang lugar para sa selebrasyon ni Shanyuan Company na aming inihanda. Ito ba? Ito ba talagang inihanda ninyong lugar para sa selebrasyon? Ito bang inayos ninyong lugar para sa selebrasyon? Hindi po, President Zeng. Makinig po muna kayo sa paliwanag ko. Nagkaroon po ng pagkakamali rito. Hindi ito ang lugar na nahanap namin. Bakit parang hitsura nito? Ay ang punerarya sa Cloud City? Itong lugar na pinili ni Sister Ku, mukhang kakaiba ang ideya niya. Kaso nga lang, hindi ito maganda para sa swerte. Ika-10 anibersaryo ito ng ating kumpanya, tapos ang pinili mo ay hindi sementeryo. Kung hindi punerarya, sinasadya mo yatang sumpain kami. Ang pakikipagtulungan ito ay kakanselahin na. President Zeng, makinig po kayo sa paliwanag ko. Bibigyan ko po kayo ng ibang plano. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Sobrang kawalang galang. President Zeng, maganda ka sa akin. Bakit nakatulala pa kayo? Umalis na tayo agad. Siguradong magagalit ang manager mamaya. Gusto niyo bang masali sa mapapagalitan? Walang hiya kang babae. Ikaw ba ang may gawa nito? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ba't sinabi mo sa manager kanina na ang PPT na ito ay puyat mong ginawa buong magdamag? Dahil doon, anong kinalaman ko rito? Huwag mong kakalimutan, isa ka lang hamak na intern. Dahil sa panloloko mo sa akin, tuturuan kita ng leksyon ngayon. Sinaktan mo ako? Naghahanap ka lang ng mahinang mabubulas, pero sa akin, nagkamali ka ng kinalaban. Ikaw. Ito, anong nangyayari rito? Parang hindi maganda ang pakiramdam ni Kukuning at natumba siya. Tutulungan ko sana siyang tumayo. May gana ka pang hindi magpakiramdam ng mabuti? Kakagaling ko lang humingi ng tawad kay President Zeng. Kaunti na lang ay luluhod at magmamakaawa na ako. At noon lang nila tayo binigyan ng isa pang pagkakataon. Manager, makinig po muna kayo sa akin. Hindi ako ang gumawa ng PPT na ito, siya ang may gawa niyan. Wala ka sigurong planong sabihin na ako ang gumawa ng PPT, di ba? Manager, nasira nga ni Sister Ku ang lahat, pero hindi niya dapat isisi iyon sa akin. Kuning o Kuning, matagal ka na rito sa kumpanya. Bakit kahit ganitong kaliit na bagay ay hindi mo magawa? At gusto mo pang ipasa ang responsibilidad kay Wang Siqing? Intern lang siya rito, wala siyang alam sa mga ito. Sige na, lumabas ka muna. Sige po, mauuna na ako. Sige, matindi ka talaga. Sabi ng manager kanina, ang proposal na ito ay ikaw na ang gagawa. Titingnan ko lang kung anong klaseng basura ang magagawa mo. Huwag kang mag-alala. Kahit intern lang ako at hindi perpekto ang gawa ko, hindi ko naman papupuntahin ang kliyente sa morgue para mag-meeting. Ikaw! Tama na yan. Baguhang intern lang siya. Bakit mo pinapatulan? Si King, tulungan mo muna akong kumuha ng package sa guard sa baba. Ako? Pagkukuhanin mo ko ng package? Anong problema? Hindi mo man lang ba ako matutulungan sa package ko? Nandito ka para magtrabaho, hindi para maging binibini dito. Ang pagtulong sa kasamahan, mahirap ba yon? Hindi nga sila mabubuting tao. Pero dapat kong kontrolin ang sarili ko. Kailangang makisama ako sa kanila. Hindi na dapat bumalik ang sakit ko. Sige, tutulungan kitang kunin iyan. Si Sister Deng talaga ang nakakaalam kung paano siya pasunurin. Bata lang naman siya, di ba? Ikaw naman, isang bagong intern lang, hindi mo pa makaya. Kapag may dumating pang ibang bago, sa huli, mamaliitin ka rin nila.
Hindi ba't nariyan naman po kayo? Itong PPT na ito, sinadya niyang ipahiya ako rito. Hindi rin naniniwala sa akin ang manager. Tulungan niyo po akong makaganti sa kanya. Hindi ba't pinababa ko na siya para kunin ang mga package sa ibaba? Paano naging paghihiganti ang pagpapakuha ng package? Gawain lang iyan ng utusan, di ba? Kapag nadala na niya rito ang mga package, malalaman mo rin. Heto po ang package nyo. Pakiingatan po. Naku, medyo mabigat po ito. Tulungan ko na po kayong iakyat ito. Hindi na ayos lang. Hoy, anong ginagawa mo? Receiving area ito? Hindi basta-basta pumapasok dito. Hindi mo ba alam? Narito ako para tulungan si Deng Chunhua na kunin ang package niya. Kay Ate Deng na package ba? Nandoon lang iyon, kunin mo na lang. Ito ang package ni Deng Chunhua. Napakalaki ng kahon na ito. Hindi ba may event ang kumpanya nyo ngayong linggo? Siguro ay mga gamit ang binili nyo. Isa itong toolbox. Ang laki naman ng toolbox na ito. Paano ko ito ibabalik doon? Wala na akong pakialam doon. Nandito na ang kahon na ito ng ilang araw. Ngayon kailangan mo na itong iligpit. Kung hindi, itatapon ko na ang lahat ng ito. Ano? Maaari po ba ninyo akong tulungan? Sa laki ng kahon na ito, ako lang mag-isa, hindi ko ito kakayanin dalhin pa itaas. Kahit makaya mo o hindi, ano namang kinalaman ko doon? Pero iyong tao kanina, napakaliit lang ng package niya, pero tinanong niyo pa siya kung kailangan niya ng tulong? Maipaghahambing mo ba ang sarili mo sa kanya? Pamangkin siya ni Manager Sun. Sino ka ba sa akala mo? Naalala ko na. Ikaw pala yung bagong intern doon. Dahil lang pamangkin siya ng manager at intern lang ako, ibig sabihin ba noon ay dapat buhatin ko mag-isa itong malaking kahon pa itaas? Bakit ka nagagalit sa akin? Hindi naman ako ang nagsabing pumunta ka rito. Kung matapang ka talaga, huwag mo nang buhatin. Tama ka. Wala talaga itong kinalaman sa akin. Gawin mo na ang gusto mong paglilinis. Sandali, tumigil ka riyan. Ngayon din, kailangan mong alisin ang basurang ito rito. Bakit? Bakit? Mga gamit ng departamento niyo ito, pero iniwan mo lang dito. Kapag dumating ang kapitan namin, mapapagalitan na naman ako. Kapag hindi mo yan nilipat, pahihirapan mo lang ako, di ba? Sabi mo nga kanina, isa lang akong intern po. Hindi rin ako ang bumili niyan. Kaya bakit ako ang kailangang magligpit niyan? Ako. Ikaw. Napakabata mo pa, ano ba namang tumulong ka ng konti? Ang mga kabataan talaga ngayon, bakit ba ganyan kayo? Bakit parang wala kayong modo? Ako pa ang walang modo? E di ikaw ang mag-akyat niyan. Kung hindi mo kayang ilipat yan, padaanin mo ako. Huwag mo akong idaan sa pakiusap. Anong klaseng ugali yan? Nandito lang tong kalat mo. Paniguradong papagalitan ako ng kapitan. Sinasabi ko sa iyo, kapag hindi mo yan niligpit ngayon, guguluhin ko ang departamento nyo. Tingnan natin kung hindi ka mapahiya doon. E di sige, manggulo ka. Alam mo, hindi naman ako marunong mapahiya. Aba. Ang payat-payat mo pa naman, tingin mo ba hindi kita kaya? Hanggat hindi mo nililigpit ang basurang ito, hindi kita papaalisin dito. Ang ibig mo bang sabihin, pipigilan mo ako ng labag sa batas? Huwag mo akong takutin. Hanggat hindi mo tinatanggal itong basura mo, hindi ka talaga makakaalis. Bakit? Sasaktan mo ba ako? Subukan mo akong saktan. Sige, dito mo ako tamaan. Sige na. Ikaw na babae ka? Ang lakas ng loob mong saktan ako. Humanda ka sa akin, hindi kita tatantanan. Naintindihan ko na. Gusto mo rin bang makipaglaro sa akin? Gusto mo rin bang makipaglaro? Ang saya. Gusto mo ring sumabay sa paglalaro? Tigil na po. Kasalanan ko. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Titigil ka na agad sa laro? Huwag na po. Nagmamakaawa ako. Parang awa mo na. Huwag na po. Kung ganoon, iyong kahon na iyon, gusto mo pa bang iakyat ko? Huwag na po, huwag na. Mamaya hahanap ako ng kasamahan ko para tulungan kayong iakyat yan. Salamat sa iyo, Manong Guwardia. Pinapunta kita doon para kunin ang delivery. Nasaan na? Nagtanong na po ako sa ibaba. Sabi noong tito sa reception desk, mamaya ay tutulungan kaming iakyat ang mga iyon. Si Lao Chu ang tutulong sa iyo na mag-akyat?
Ang taong iyon, na walang kahit anong impluensya sa pamilya, kung tumingin sa iba ay napakayabang. Siya talaga ang mag-aakyat niyan, nananaginip ka ng gising. Kapag hindi mo pa nadala ang delivery paakyat dito, huwag kang aasa na makakauwi ka. Sister Deng, paniguradong sinadya niyang hindi ito kunin. Inutusan kitang kunin ang package, tapos tatambay ka lang pala doon? Sinasabi ko sa iyo, ito ay malinaw na paglabag sa mga panuntunan ng kumpanya. Saang mata mo nakitang nagtatamad-tamaran ako? O baka dahil tumatanda ka na at hindi na rin maayos ang pandinig mo? Ikaw? Anong ikaw? Kung hindi na maayos ang pandinig mo, bibili ako ng megaphone para ilagay dito sa opisina. Huwag mo akong paikutin sa mga kung ano-anong kwento mo. Uulitin ko sa huling pagkakataon, ang package na iyon ay kailangan ng kumpanya. Kung hindi mo iyan madadala dito ngayon, tingnan natin kung paano ka magpapaliwanag kay Matt. Ano bang pinagtatalunan nyo? Manager, hindi ba kamakailan lang ay bumili ang kumpanya ng bagong toolbox? Inutusan ko siyang kunin ang package sa reception, pero sino ang mag-aakala na makalipas ang mahigit 30 minuto ay bumalik siyang walang dala? Ang pag-alis sa pwesto ng walang pahintulot ay sapat na dahilan para masibak ka sa trabaho. Manager po, si Sister Deng po ang nag-utos sa aking kunin ang package. Ako pa rin po ba ang sisisihin niyo rito? Oo, inutusan kitang kunin iyon. Pero nasaan na ang package? Bakit? Wala ka na sigurong maisagot ngayon. Manager, ang mga ganitong tao ay hindi dapat manatili sa kumpanya dahil inaaksaya lang nila ang mga gamit at pondo ng kumpanya. Wang Siching, magligpit ka na ng gamit mo. Ngayon din. Sir, Miss Wang? Sir, Miss Wang. Heto na po, inihatid ko na rito ang package nyo. Saan ko po ba ito pwedeng ilagay? Lau Q, tinulungan mo nga talaga siyang ihatid ang package dito? Ano naman pong sinasabi nyo, ma'am? Ang paghahatid ng package sa inyo ay bahagi rin naman ng trabaho namin sa aming opisina. Tama po. Napakabait po talaga ni Uncle Chu. Manager, hindi po ako nagsisinungaling. Bumaba talaga ako para kunin ang package ko. Kailangan ba talagang tanggalin ako sa trabaho dahil doon? Matagal ka na rin naman sa kumpanyang ito. Sa susunod, alamin nyo muna ang totoong nangyari bago kayo magsalita. Huwag kang masyadong padalos-dalos. Anong klaseng kilos iyan? Opo, naintindihan ko po. Si King, sabi ni President Zeng, ay bibigyan pa tayo ng isa pang pagkakataon. Iniisip ko, ang proposal na ito, ikaw na lang ang gumawa. Kapag maayos ang naging trabaho mo, gagawin kitang regular agad, okay? Salamat po, Manager. Pagbubutihan ko po. Salamat sa pagtitiyaga. Magiging abala si King sa trabaho. Siguraduhin niyong hindi niyo siya iistorbohin. Ibang klase na talaga ang kabataan ngayon, masyadong matatapang. Tingnan mo, pati si Lau Q, parang nahuhulog na sa patibong mo. Ang mga babaeng tulad niya, akalain mo namang dahil sa ganda niya, kung ano-anong kahiyahiyang bagay ang ginagawa niya. Sister Deng, alam mo ba? Lagi silang nag-aakitan ni Jiang Wen. Ay nako, talagang napakawalang hiya niya. Kayo, huwag po kayong basta-basta magsalita ng ganyan. Tingnan niyo po. Tingnan niyo ang mukha ko. Sinaktan niya ako. Sa tingin niyo ba makakatanggi pa akong dalhin itong kahon? Sinaktan ka niya? Sinasabi mo bang ang babaeng ito na parang patpat sa kapayatan ang braso at binti ang nakapanakit sa iyo? Magsisinungaling ba ako tungkol dito? Tingnan niyo ang mukha ko. Imposible namang ako mismo ang gumawa nito sa sarili ko. Ganon ba talaga siya kalakas? Ay nako, ang tanga mo naman. Sinaktan ka na niya, hahayaan mo na lang ba? Anong magagawa ko? Hindi ko siya kayang labanan. Bakit kailangang lumaban? May sinusunod tayong batas ngayon, walang sinuman ang pwedeng manakit na lang ng basta-basta. Sa tingin ko, dapat kang tumawag sa pulis ngayon din para maipakulong siya. Sa pulis? Baka mas mabuting hayaan na lang natin. Naku, Uncle Chu, alam kong mabuti kang tao. Pero tingnan mo siya. Ginawa niyang ganyan ang mukha mo. Dapat lang nabigyan kanya ng kaukulang bayad, di ba? Dapat kanyang dalhin sa ospital. Talaga po? Magkano kaya ang ibabayad niya sa akin? Dapat ay hindi bababa sa $100,000 o kaya ay tumawag ka na sa pulis ngayon din. Sinasabi niyo bang ako ang nanakit sa kanya? May ebidensya ba kayo? Ako, may ebidensya ako. May CCTV kami sa security room. Kitang-kita na ikaw ang nanakit sa akin. Lahat ng iyon ay nakuhanan sa video. Narinig mo iyon? Ang $100,000 na ito ay magsisilbing leksyon para sa iyo. Magbayad ka na agad. Eksakto. May ebidensya rin ako sa cellphone ko.
Bakit hindi? Pakinggan nating lahat ito ng magkasama. Ebidensya? Wala akong ginawang masama. Kahit isang daliri mo ay hindi ko hinawakan. Ikaw ang nagpahirap sa akin at nagbigay sa akin ng mga sugat na ito. Kaya dapat kang magbayad. Sige ba? Tatawag na kami ng pulis ngayon. Tingnan natin pagdating ng oras kung sino ba talaga ang dapat magbayad. Sister Deng, baka naman pwedeng palampasin na lang ito. Tingnan mo ang itsura niya, baka naman may malakas siyang kapit sa itaas. Hindi ko kakayanin kung makabangga siya. Saan naman siya kukuha ng kapit? Pumapasok siya sa kumpanya natin, $3,000 lang ang sweldo niya sa isang buwan. Paano magkakaroon ng malakas na kapit ang taong gaya niya? Sa bagay, papayag siyang gawin ang trabahong ito, ibig sabihin ay walang pera ang pamilya niya. Ang mga ganitong klase ng tao ay napakadaling kontrolin. Mabuti at alam mo yan. Pagdating ng pulis mamaya, dapat natin siyang pagbayarin. Kapag kulang sa $100,000, ikukulong natin siya. Tingnan lang natin kung hindi siya matakot. $100,000? Sige, sige. Kapag dumating ang oras na nagbayad na siya ng malaki, hindi ko makakalimutan ang balato niyo, Sister Deng. Sige, ganyan dapat. Tapos na ba kayong mag-usap? Kung tapos na kayong magplano, tatawag na ako sa 911. Sige, itawag mo. Hahayaan kong ang pulis ang magdesisyon dito. Magre-retiro na si Lau Q, pero ginanyan mo pa rin siya. Nasaan na ang hustisya? Hello, gusto ko po sanang mag-report. May mga tao po. May mga taong pilit akong kinukulong dito at tinatangka akong pagnakawan at huthutan. Sino rito ang tumawag ng pulis? Ako po. Officer, siya po yan. Sinaktan niya ng husto si Lau. Chiu, ipakulong niyo na po siya agad. Ikaw ba ang may gawa ng mga pasa niya sa mukha? Opo, ako nga po. Tingnan niyo, umamin na siya talaga ang nanakit. Bata ka pa? Bakit ang tindi mong manakit? May tuturing na itong sinadyang panununtok. Kailangan mong sumama sa amin sa presinto. Narinig mo ba? Magbayad ka na agad kay Lau Q, dahil kung hindi, ipapakulong kita, sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan para umiyak. Sinaktan ko nga siya, pero wala lang talaga akong ibang pagpipilian. Wala ka na bang hiya? Ganyan na ang ginawa mo sa kanya, tapos sasabihin mong wala kang ibang magagawa. Pinilit ka ba niyang saktan siya? Mag-usap tayo ng maayos, huwag kayong mag-iskandalo rito. Huwag kang matakot. Kung may iba pang dahilan sa likod nito, sisiguraduhin kong lalabas ang katotohanan. Anong dahilan ba ang sinasabi nyo? Kitang-kita namang nanakit siya. Pabayarin nyo na siya agad. Saksi ka sa nangyari. Kaya mamaya sa istasyon, sumama ka rin sa akin. Gusto ko lang namang tumulong. Wala akong kinalaman dyan. Kung ganoon, ay huwag ka nang magsalita. Kung hindi ay isasama ko kayong lahat sa istasyon para kuhanin ang inyong mga salaysay. Sige, sabihin mo na ang totoo. Bumaba ako para kuhanin ang parcel ko. Napakabigat noon, hindi ko kayang buhatin. Paalis na sana ako, pero ayaw niya akong paalisin. Malaki siyang lalaki, pero binantaan pa rin niya ako na parurusahan niya ako. Sa sobrang takot ko, ay napagtanggol ko ang sarili ko. Huwag kang mag-imbento ng kwento. Napakaliit mong babae. Sa tingin mo ba ay hindi kita kayang harapin? Sinasabi ko sa iyo, kailangang ilipat ang gamit na ito ngayong araw, kundi ay hindi ka talaga makakaalis dito. Nakikipagbiruan lang naman ako sa kanya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Isa lang akong mahinang babae, at malaki siyang lalaki. Noong tinakot niya ako, sa sobrang takot ko, napilitan akong lumaban at saktan siya. Gusto ko lang namang makatakas. Hindi po ganoon, officer. Binugbog niya po ako ng husto. Siya na naman. Tama na. Alam mo ba, base sa recording na narinig ko, sapat na iyon para arestuhin kita agad. Sir, officer, makinig po muna kayo sa akin. Wala po talaga akong masamang balak. Nakikipagbiruan lang po ako. Tinatakot ko lang po siya. Kung ang bawat kriminal ay ganyan ang sasabihin, para saan pa ang batas? Kapag nagpasya si Miss Wang na ituloy ang kaso, makukulong ka ng hindi bababa sa 3 taon. Miss Wang, sorry po, nagkamali ako. Aminado po akong nagkamali ako. Nagmamakaawa po ako. Patawarin niyo ako. Uncle Chu, alam kong sa pagitan nating dalawa, isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Pero kanina lang, parang pilit mo pang gustong tumawag ng pulis para pagbayarin ako ng danyos, di ba? Ito, hindi ko po ito kasalanan. Silang dalawa po ang nangudyok sa akin. Pilit nilang sinabi na magsumbong ako. At sinabi pa nila na kapag nagbayad siya ng pera, bibigyan ko raw sila ng kalahati. Ang ibig mong sabihin, silang dalawa ang nag-utos sa iyo para pilitin akong kuthanan ng pera? Huwag kang magsinungaling. Nagbibigay lang kami ng payo, hindi kami nanginikil. Totoo iyon. Sa pagitan lang ito ng mga magkakasama sa trabaho. Simpleng sagutan lang ito. Hindi ito kasing lala ng iniisip nyo. Si King, sabihan mo na ang pulis na lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan lang. Talaga? Malapit nang bilhin ni Papa ang kumpanyang ito. Sa oras na ito, hindi ko siya pwedeng bigyan ng sakit ng ulo. Kapag maayos na ang usapan sa bilihan, doon na kita unti-unting tuturuan ng leksyon. Officer, dahil alam naman na nilang nagkamali sila, hindi ko na sila kakasuhan. Dahil sa ngayon lang ito nangyari, at hindi na rin magrereklamo si Miss Wang, papalagpasin ko na muna ito.
Sa susunod na maulit pa ito, hindi na ako magiging ganito kabait. Salamat po, officer. Salamat po, Miss Wang. Ikaw na masamang babae ka. Nagawa mo pa akong takutin. Humanda ka sa akin. Lolo. Tito, sabi mo na ospital si Lolo? Sige, uuwi na ako agad. Si King, anong nangyari? May emergency ba sa bahay niyo? Oo, tumawag si Tito kanina at sinabing may sakit si Lolo at na-ospital siya. Kailangan ko nang umuwi. Kung ganoon, mabuti pang kausapin mo si Sister Deng para makapag-leave ka. Sige. May sakit po ang lolo ko, kailangan ko pong mag-leave at umuwi agad. Paki-approve naman po ang leave ko. Ayon sa rules ng kumpanya, kailangang mag-apply 3 araw bago ang leave. Hindi ko pwedeng i-approve ito. Bigla ang nagkasakit at na-ospital ang lolo ko. Paano ko malalaman ang tungkol doon 3 araw bago mangyari? Wala akong pakialam doon. Basta, iyon ang polisiya ng ating kumpanya. Hindi ko aaprubahan ang leave mo. Kung hindi mo maaprubahan, hindi na kita kukulitin, hahanapin ko na lang ang manager. Ay, baka hindi mo pa alam. Nasa business trip ang manager sa Jingdu. Ako lang ang makakapag-approve nito sa'yo. Dapat ay marunong tayong mag-adjust at hindi lang sumunod ng bulag sa batas. May malubhang sakit ang kapamilya ko, hindi pa rin ba ako pwedeng mag-leave? May rules ang kumpanya. Kahit anong klaseng leave, dapat ay 3 araw ng mas maaga. Kahit na may mawala sa pamilya nyo, pareho lang ang patakaran para sa emergency leave. Naintindihan mo ba? Anong sabi mo? Bini ka ba? Mabuti na nga itong ginagawa ko para sa'yo. Kahit pa may nawala sa pamilya mo, at kailangan mong umuwi, pareho lang iyon. Naintindihan mo ba? Emergency leave ang kinuha ko, hindi bereavement leave. Iyong tungkol sa mga nawala, itago mo na lang iyan para sa sarili mo. Ang takot ko lang, baka sa susunod ay sa apoy. Amo na kailangan iabot ang sulat mo. Anong balak mong gawin sa akin? Sasabihin ko sa'yo, ito ang patakaran ng kumpanya. Alam mo ba iyon? Ang hiling mong bakasyon, hindi ko aaprubahan, hindi talaga. Kung hindi mo ito aaprubahan, hindi ko na kailangan ng permiso mo. Nagpapaalam ako sa'yo dahil ginagalang ko ang mga patakaran ng kumpanya. Akala mo ba takot ako sa'yo? Ngayon, aalis ako ng walang permiso. Tignan natin kung anong magagawa mo. Huwag mo akong takutin. Ito ang patakaran ng kumpanya. Kapag umalis ka ng walang permiso, babawasan ng 3 beses ang sahod mo. Wala akong pakialam sa perang iyon. Pero kung maglakas loob kang bawasan ang sahod ko, pagbabayarin kita. Narinig mo ba ako? Manager, tignan niyo po, hindi ako nagsisinungaling. Umalis siya ng walang paalam at base sa patakaran ng kumpanya, maaari na siyang tanggalin agad sa trabaho. Si King, umalis ka nang hindi nagpapaalam at bumalik ka sa probinsya nyo. Alam mo bang ginagawa mo? Manager. May bidyong nakuha ang cellphone ko at ilalathala ko ito sa internet. Gusto niyo po bang mapanood? Ano? Ito ba ang sinasabi mong lumiban siya sa trabaho ng walang dahilan? Manager, ang mga patakaran ng kumpanya ay sadyang ganyan na talaga. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko. May mali ba sa ginawa ko? May mga patakaran ng kumpanya dahil inaasahan ng mga empleyado na maayos nilang mapamahalaan ang kanilang trabaho at hindi bigla ang mag-absent na makakaabala sa gawain. Hindi ito para gamitin mo ang munting autoridad mo para lang sadyang pahirapan ang mga tao. Ako po. Si King, sa nangyaring ito, talagang naagrabyado ka. Ganito na lang, para sa 3 araw mong bakasyon, hindi na namin ito kakaltasan sa sweldo. Tungkol naman sa video. Manager. Alam ko pong napakamaunawain ninyo, manager. Dahil naitaman nyo na ang mali, ang video na ito ay hindi ko na ipopost sa internet. Salamat naman. Sinasabi ko sa iyo, kapag naulit pang ganito, bilang department supervisor, masisante ka na. Opo. Manager ako po. Alam ko na pong nagkamali ako.
Magaling. Kaya pala matagal mo nang ni-record ang video, talagang pinagplanuhan mo ako, ha? Hindi ba't sinabihan na kita na huwag mo na akong kalabanin? Dahil kung hindi, hindi ko masisiguro kung ano ang kaya kong gawing desperadong hakbang. Ikaw, humanda ka sa akin. Maraming salamat po, President Zeng. Salamat talaga, President Zeng. Si King, sa pagkakataong ito, ang ginawa mong plano para sa proyekto ay napakahusay. Alam mo, si President Zeng sa iyo ay punong-puno talaga ng papuri. Wala po iyon. Dahil lang po iyon sa pagbibigay halaga ni President Zeng. Gaya nga ng sabi nila, kung ano ang puno ay siya ring bunga. Hindi mo man lang sinabi agad na anak ka pala ni Chairman Wang. Kung alam ko lang sana, dapat ay niyaya na kitang kumain noon pa. Chairman Wang. Sinong Chairman Wang? Nagbibiro ka ba? Wang Zhenglin. Si Chairman Wang ang tinutukoy ko. Hindi ba't siya kamakailan lang ay nakikipag-usap sa kumpanya niyo tungkol sa pagbili ng inyong negosyo? Sa inaharap, si Chairman Wang ay magiging boss mo na. Si King. Anak ka pala ni Chairman Wang. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Gusto po kasi ng papa ko na magtrabaho muna ako ng maigi. Ang mga ganitong bagay ay hindi na kailangan pang malaman ng lahat. Manager, siguraduhin mo po na mananatili itong lihim, ha? Sige. Walang problema. Si Ching, maupo ka na rito. Tamang-tama at hindi pa nakahain ang mga pagkain. Tingnan mo. Kung ano ang gusto mong kainin. At umorder ka pa ng 2 pang putahe. Masayang pagtatrabaho sa'yo. Heto na. Magandang pagsasama sa atin. Si King. Anong nangyari? Parang narinig ko ang boses ni Wang Sicheng. Imposible. Hindi naman siya kasama sa dinner ng department. Bakit naman siya mapupunta rito? Heto na, si King. Tingnan mo. Hindi ba't si Wang Sicheng iyon? Siya nga. Patago siyang lumabas para kumain kasama ni manager. Sa tingin mo, mayroon kaya silang tinatagong relasyon? Hindi siguro posible yon. Anong hindi posible? Ito na nga ang matibay na ebidensya, di ba? Bilis. Kumuha pa tayo ng maraming litrato. Mamaya sabihin natin ito kay Sister Deng. Tara. Sister Deng, hulaan mo kung sino ang nakita ko sa katabing private room? Sino po? Si Wang Sicheng at ang manager. Silang dalawa lang sa kwarto. At grabe silang uminom at magsaya. Talaga po? Magsisinungaling ba ako sa inyo? Kung hindi, tanungin mo si Jiang Wen. Nakita naming dalawa, nakasama niya ang manager sa kabilang room habang umiinom. Sabi ko na nga ba, noong nililigawan ko siya, bakit ayaw niyang pumayag? May relasyon pala sila ng manager. Pero ang manager, ilang taon na siyang kasal at 3 taong gulang na ang anak niya. Masamang babae talaga itong si Wang Siking, napakawalang hiya niya. Kung ganoon, sinisira niya ang pamilya ng iba at harap-harapang naging kabit? Meron ba kayong mga litrato? Meron. Siyempre meron. Kumuha talaga ako ng video. Tingnan nyo, ang pakikipag-inuman ni Wang Siking sa manager, masyadong malandi ang paraan niya. Ang gandang video nito, kung tayo lang ang makakakita, masyadong sayang. Na-forward ko na ito sa asawa ng manager. Maghintay na lang tayo bukas at manood ng magandang palabas. Akala mo naman kung sinong perpekto, hindi ko akalaing wala ka palang hiya. Sinasabi ko sa iyo, kung may problema ka man, dapat ay sinabi mo lang sa amin. Bakit mo naman kailangan gumawa ng ganyang kawalang hiyaan? Hindi ba nakakahiyayan at pagtatawanan ka lang? Ano bang problema ninyong dalawa at ang aga ninyong mang-away, ang sasama ng mga ugali ninyo? Anong sinabi mo? Pagkatapos mong gumawa ng ganoong kalaswaan, may gana ka pa kaming pagsalitaan? Ano bang ginawa ko? Ikaw. Tama na. Bakit mo pa siya kinakausap ng ganyan? Maya-maya lang, ay lagot na siya. Tuwan-tuwan, hindi mo ba napapansin na ang mga tao rito ay parang may sira sa ulo? Siguro, dapat din silang magpatingin kay Dr. Lee, hindi ba? Ikaw ba si Wang Sicheng? At sino ka naman? Wala kang hiya. Inagaw mo ang asawa ng iba. Masama kang babae. May gana ka pa. May gana ka pa akong saktan. Kasali ka rin ba sa kanila na gustong makipaglaro sa akin? Baliw ka talaga. Sinabi ni Dr. Lee,
Nakontrolado na ng maayos ang sakit ko. Paano niya kaya iyon napansin? Halikayo at tignan nyo ito kung bakit ang kumpanya natin ay mayroong walang hiyang tao na tulad mo. Nakuha mo pang akitin ang asawa ng iba. Talagang wala kang huli. Tama ka. Nandito na si Madam Yang. Imbis na lumuhod at humingi ng tawad, nakuha mo pa talagang manakit. Napakasama mo talaga. Kabit? Ako ba ang tinutukoy nyo? Ano ngayon? Matapang ka, pero ayaw mong aminin ang ginawa mo. Sa murang edad mo, nagawa mo ang ganitong kawalang hiyaan. Nasaan ang mga magulang mo? Tawagin mo sila dito. Gusto ko silang tanungin kung paano nila pinalaki ang anak nilang babae. Tingin ko ikaw ang baliw dito. Inakit ko ang asawa mo? Sino ba ang asawa mo? Ano? Magkakaila ka pa ba? May nagpadala sa akin ng video. Tingnan mo ito, kung sino ang nasa loob nito. Ang asawa mo ay ang manager? Masyado na siyang matanda at mataba. Anong makukuha ko kung aakitin ko siya? Ano? Ganoon ba kasama ang asawa ko? Tinanong ko na ang mga katrabaho mo. Isa ka lang namang bagong intern. Sabik na sabik ka na mapalapit sa asawa ko para lang mabilis kang maging regular sa trabaho. Ang masamang babaeng ito, parusahan na dapat para tumino. Walang hiya kang babae. Tatapusin kita. Walang hiya kang mang-aagaw ka. May gana ka pang umiwas, ha? Sabi ng hindi ko tinukso ang asawa mo. Hindi ako mang-aagaw. Huwag kang gumawa ng kwento. Sa video pa lang, huling-huli na ang lahat. Itatanggi mo pa ba? Si King? Para sa kabutihan mo naman ang ginagawa namin. Humingi ka na agad ng paumanhin dahil kapag lumaki pa ang gulong ito, paano ka pa makakaharap sa ibang tao? Mrs. Manager, siya ay bata pa at wala pang muwang. Parusahan mo na lang siya para makabawi ka, pero huwag mo na sana siyang masyadong seryosohin. Bitawan niyo ako. Tingnan mo nga itong makapal mong mukha. Sikat ka na sa buong kumpanya, di ba? Ipapakita ko sa iyo ngayon na walang mapapala ang mga katulad mong mang-aagaw. Sabi ng hindi ako mang-aagaw. Wala akong inaagaw. Ang ganda sana ng hitsura mo, pero ang baho naman ng tabas ng dila mo. Lilinisan ko, yang bibig mo. Iyang trapo na iyan, hindi ba iyan ang ginagamit ng tagalinis para sa banyo? Ano? Mop? Panglinis ba iyan ng banyo? Kasi yang bibig mo, singbaho ng banyo. Kaya sakto itong mop para malinis kita ng maigi. Sige, tatawag ako ng pulis. Ipakukulong kita sa 911. May nakalagay na CCTV sa lamesa ko. Siguradong ang nangyari kanina ay nakunan ng lahat. Kayo naman ang walang dahilan na sumugod dito para ipahiya at harangan ako. At ininsulto niyo pa ako. Pagtatanggol lang ito sa sarili ko. Walang hiya ka. Deserve mong masampal. Yung video namin ng manager na umiinom, kayo ba ang nagpakalat noon? Paano kung kami nga? Anong magagawa mo? Ang pangit naman kasi ng ugali mo. Ang kapal ng mukha mong gawin iyon. Tama lang ang ginagawa namin. Naintindihan mo ba? Baliw ka na ba? Ang damit na ito ay binili ng anak ko para sa akin. Kayo pa talaga ang nagmamagaling? Sa tingin ko, hindi pa sapat ang pagiging tsismosa nyo. Buong araw, puro paninira lang ang alam nyo. Sinasabi niyong kabit ako, di ba? Magkaharap tayo ngayon. Tingnan natin kung sino ang gumagawa ng kwento. Manager, bibigyan kita ng 3 minuto. Pumunta ka agad dito sa kumpanya. Tingnan nyo ito lahat. Kung hindi dahil sa pakikipag-ugnayan niya sa manager, akala mo ba ay makakapagsalita ka ng ganyan kalakas? Tama iyan. Pumapatol ka sa may asawa. At ikaw pa ang may ganang magreklamo? Para sa akin, ngayon ay kailangan natin siyang hiyain dito para makita ng lahat ng tao sa kumpanyang ito, Wang Siching, kung gaano talaga kawalang hiya ang masamang babaeng ito. Huwag na kayong magsalita ng ganyan. Alam niyo ba, na 3 taon pa lang ang anak ko. Paano ko sasabihin sa kanya pag uwi ko na nangaliwa ang tatay niya at binaliwala na kaming dalawa? Nangaliwa ang asawa mo, kaya sa kanya ka dapat magalit. Kahit paanong parusa o mura ang ibigay nyo, o kahit gusto nyo nang makipagdiborsyo, ay wala na akong kinalaman doon. Huwag kang magkunwaring inosente rito. Kung hindi mo tinukso ang asawa ko, paano siya magagawa iyon? Dahil sa mga katulad mong bruha, nasira ang pamilya at nagkawatak-watak kami. Basura kang babae. Dapat sa iyo ay pinarurusahan. Akala ko noon ay mga pasyente sa ospital ang pinakamalalang sira ang bait. Hindi ko akalain na may mga nakawala pa pala rito. Anong ibinubulong-bulong mo riyan? Minumura mo ba ako? Ang sabi ko, hindi nyo man lang deserve ma-ospital. Mga baliw lang ang katulad nyo. Huwag na tayong makipag-usap ng matagal sa kanya. Bilisan nyo at hiyahin na natin siya para mapahiya rin siya. Baka dumating pa si manager.
Panigurado ay protektahan niya ang walang hiyang babaeng ito at wala na tayong magagawa pag nangyari iyon. Parurusahan kita. Walang hiyang mang-aagaw. Anong kaguluhan ito? Tigilan nyo na iyan ngayon din. Nasa kumpanya tayo. Talagang binibigyan mo ako ng problema, ano? Sige. Tama nga ako. Siya ang babae mo sa labas. Ikaw na bruha ka. Hindi pa nga ako kumikilos. Sinasaktan mo na ako para lang sa kanya? Anong bruha? Sinong tinutukoy mo? Siyempre, ako ang tinutukoy niya. Kagabi, nasa hotel kami para pag-usapan ang pakikipagtulungan sa negosyo. May kumuha ng video mula sa kumpanya at isinend ito sa asawa mo, na sinasabing kabit mo raw ako. Ang asawa mo naman ay napakababa ng paningin at napakadaling mapaniwala, kaya nang marinig niya ito, nagwala agad siya, at narito siya para guluhing ako. Ano? May sira ka ba sa utak? Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? At nagawa mo pang gumawa ng gulo rito sa opisina? Sino pa ba siya? Hindi ba siya ang babaeng binabahay mo at itinatago? 5 taon na tayong kasal. Ano ba ang pagkukulang o nagawa kong mali sa iyo para ganituhin mo ako? Tigil na. Napakawalang isip mo. Nasa hotel kami para sa usaping negosyo. Bukod sa aming dalawa, nandoon din si President Zeng. Hindi. Imposible iyan. Tingnan mo ito. Ikaw ba ang kumuha ng video na ito? Manager, hindi po ako ang kumuha niyan. Ito ay... Siya. Siya ang kumuha ng lahat ng iyan. Ako. Talagang hindi ko napansin na nandoon din si President Zeng. Akala ko kasi ay may namamagitan sa inyo at ni Wang Siking. Alam ko na pong mali ako. Hindi ko na po ito uulitin. Si King! Ano po ang gusto ninyong gawin sa kasong ito? Ang mga taong mapanira at gumagawa ng gulo ay panggulo lang sa kumpanyang ito. Mabuti pa ay tanggalin na siya agad sa trabaho. Ano? Punggol ka ba? Umalis ka na dito ngayon din. Hindi po ganoon, manager. Isang intern lang po siya. Anong karapatan niyang tanggalin ako sa trabaho? Wala siyang karapatan. Pero alam mo ba kung sino talaga siya? Tama ka, isa lang akong simpleng intern. Pero dahil sa paggawa mo ng kuwento tungkol sa ugnayan namin ni manager, kapag kumalat ito, sa tingin mo ba ako lang ang maaapektuhan? Tama siya. Kapag nalaman ito ng mga kalabang kumpanya, magdudulot ito ng malaking gulo. Naisip mo ba kung gaano kasama ang magiging epekto nito sa kumpanya? Mabuti lang po ang intensyon ko. Manahimik ka na lang. Mabuti man ang intensyon mo o hindi, pumunta ka na sa HR department at ligpitin mo na ang gamit mo at umalis ka na. Maliban na lang kung... Sihing, aminado po akong nagkamali ako. Gagawin ko po ang kahit ano. Nagmamakaawa ako sa iyo. Hindi ko po kayang mawala ang trabahong ito. Basta manatili ka sa kumpanyang ito, kahit ano gagawin mo. Opo, alam ko pong nagkamali ako. Luluhod pa ako sa harap mo. Nakikiusap po ako sa inyo. Patawarin niyo ako sa pagkakataong ito. Huwag mo nang kailanganin pang lumuhod, pero sabihin mo kay manager kung sino talaga ang nag-upload ng video na ito. Siya po. Siya po ang nagpasa niyan sa asawa ni manager. Kung may dapat mang sibakin, dapat si Deng Chunhua ang paalisin. Nababaliw ka na ba? Ikaw ang kumuha ng video na iyon. Anong kinalaman ko doon? Gusto mo ba akong siraan? Masamang babae ka? Isipin mo rin, kung hindi dahil sa akin noon, matagal ka nang natanggal sa trabaho? Ikaw na matandang walang hiya. Kung hindi dahil sa iyo, dapat ay maayos pa rin ang trabaho ko sa kumpanyang ito. Dahil sa iyo ang lahat, kung hindi ay wala sana ako sa ganito kalaking gulo. Parurusahan kita. Nag-aaway na sila. Tapusin kita. At ang dudumi na nila. Tama na. Buti nga sa'yo. Si King po, tingin niyo po ba paano po natin aayusin ang bagay na ito? Hindi ba't ayaw umalis ni Kwaning sa kumpanya? Sa mga taong ganiyang mapaghasik ng gulo, hindi siya nararapat na manatili sa design department. Narinig ko, kulang pa ba ng tao sa cleaning department? Tama ka, kulang nga kami ng tagalinis. Huwag kang mag-alala. Bukas ay paglilinisin ko na siya ng mga banyo. Kahapon ay may mga tao diyan na walang hiyang lumuhod at nagsusumamo para humingi ng paumanhin. Anong nangyari? Ngayon ay nandito ka rin naman, naglilinis at nagmamop ng banyo. Huwag mo akong asarin dyan. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako aabot sa ganitong kalagayan. Hindi naman ako ang nagpalinis sa iyo. Kung matapang ka,
Sa kaniya ka maglabas ng galit. Ang walang hiyang babaeng iyon. 3 taon na ako sa kumpanyang ito. Bakit sa isang salita lang niya ay naging tagalinis na lang ako? Mayroon akong ituturo sa iyong paraan. Gawin mo lang ang sinabi ko at sigurado akong mapapaalis natin siya. Dito sa kumpanya, Kaya mo ba talaga siyang harapin? Ngayon, naiintindihan ko na. Ang Wang Siching na ito, baliw talaga ang babaeng iyan. Wala siyang takot mawalan dahil wala siyang pakialam sa mangyayari sa kaniya. Ano ang laban mo sa kaniya? tingnan mo nga itong duwag na ito. Ano bang magagawa mong malaking bagay? Kahit gaano pa siya katapang, babae pa rin naman siya, di ba? Para sa mga babaeng gaya niya, marami akong paraan. Depende na lang kung may lakas ka ng loob. Bakit naman ako maniniwala sa iyo? Hanggat nandito siya, maglilinis ka ng sahig araw-araw. Kapag umalis na siya at nag-resign, sa oras na iyon, gagawa ako ng paraan para maibalik ka sa planning department. Talaga po? Bakit naman kita lolokohin? Isang batang kakagraduate pa lang, nagawa pa akong hamakin. Kapag hindi ko siya napaalis dito, hindi na ako si Deng. Sige, susunod ako sa iyo. Si King, napakapagod mo siguro sa trabaho, no? Kinuha ko ito sa break room, piling kape na ako mismo ang gumiling. Napakabango nito. Sige na, inumin mo na. Itong kapeng ito, sigurado ka bang wala itong lason? Paanong mangyayari iyon? Ganito po kasi iyon. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Kamakailan, para sa kumpanya, nakakuha ako ng bagong order. Basta't mapag-usapan ng maayos ang kontratang ito, mababawi ko na ang dati kong posisyon. Si King, nakikiusap po ako. Pwede mo ba akong tulungan dito? Kung ikaw ang nakakuha ng order, paano naman kita tutulungan? Ganyan nga po iyon. Kahit na ako ang nagdala ng kliyenteng ito, pero ang sabi ng panig ng kliyente, gusto nilang makita ang panukala. Tungkol sa huling panukala na nakita ko, talagang wala akong binatbat sa inyo. Bakit naman kita tutulungan? Basta't matulungan mo akong makakuha ng puhunan, sa susunod na pagpili ng kumpanya ng magiging boss ng departamento, sisiguraduhin kong iboboto kita. At saka, marami akong nalalaman tungkol kay Deng Chunhua. Ang masamang babaeng iyon ay palihim na kumukuha ng pera ng kumpanya. Mayroon akong mga ebidensya. Talaga? Napakaseryong bagay nito. Paano naman kita lulukohin? Basta matulungan mo akong makuha ang kontratang ito, ire-report ko si Deng Chunhua. Ang kumpanyang ito sa huli ay magiging negosyo na ni Papa. Hindi ko akalaing sa loob ng kumpanya ay may mga anay na tulad niya. Sakto at gagamitin ko ang pagkakataong ito para palitan na siya. Sige, sasama ako sa iyong makipagkita sa kliyenteng iyon. Nasaan na ang sinasabi mong kliyente? Siya? Nag-text siya sa akin kanina. Ang linaw na sinabing nakarating na siya. Si Ching, maghintay ka lang dito. Titingin lang ako sa labas, baka naligaw lang siya ng daan. Maghintay ka lang diyan. Ikaw si Wang Siking, di ba? Tama ang sabi ni Mama. Medyo maganda ka nga. Mama mo? Oo, ang mama ko. Si Deng Chunhua. Hindi ba siya ang pinuno nyo? At kaya ka sumama rito? Ay para makipag-date sa akin, di ba? Pakikipag-date? Blind date? Hindi ba sinabi ni Kuning sa akin na mayroon siyang malaking kliyente? Hindi ba ako ang malaking kliyente? May bahay at kotse ako rito at 2 taon na akong hiwalay sa asawa ko. Kapag sumama ka sa akin, kahit hindi ka na magtrabaho sa hinaharap, buhay ka na sa akin. Bubuhayin mo ako? Pati food delivery ko ay ninanakaw ni Deng Chunhua. Kaya mo ba talaga akong buhayin? Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Linawin natin ang mga bagay-bagay. Anong ibig mong sabihin sa pagnanakaw? Sadyang hindi pa lang nakatikim si Yuhang niyan. Sabi ng nanay ko, anong masama kung pakainin ang bata ng 2 pirasong sushi? At saka, kapag sumama ka na sa akin, ikaw na ang magiging pangalawang ina ni Yuhang, kaya parang pinapakain mo na rin ang sarili mong anak. Anong masama doon? Ang anak mo ay parang may matinding problema sa pag-uugali. Ang napakabait mong anak, itago mo na lang at alagaan mag-isa. Huwag kang masyadong mayabang. Swerte mo dahil nagustuhan kita. Kung hindi, sa isang salita lang ng nanay ko, maaari ka na niyang sisantehin. Ipaubaya mo na sa nanay mo ang pagsisante sa akin dahil wala rin akong oras para makipagsayangan sa iyo. Tuan-tuan, bitawan mo ako. Ang tanda Tuan-tuan, na nito, bakit pa naglalaro ng manika? bitawan mo ako. Nakakatakot siyang tignan. Bitawan mo ako. Tuan-tuan, Anong nakakaaliw sa walang kwentang bagay na iyan? bitawan mo ako. Magpakabait ka na lang, may ibibigay na mas masaya si kuya sa'yo.
Bitawan mo ako. Alam mo ba na labag sa batas ang ginagawa mo? Labag sa batas? Nag-date tayo sa pamamagitan ng blind date? At pareho tayong nagkagustuhan bago gawin ito? Paano naging labag sa batas yon? Sinasabi ko sa iyo, hindi ako papayag. Siguradong magsusumbong ako sa mga otoridad. Sasabihin ko rin sa iyo, ang kape na ibinigay sa iyo ni Kuning ay matagal nang nilagyan ng pampatulog. Ngayon ayaw mo pa, pero maya-maya ay luluha ka at magmamakaawa sa akin. Kaya pala, planado na pala ang lahat ng ito. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Ang maging asawa ko ay isang malaking suwerte para sa iyo. Ang isang guwapo at kaakit-akit na lalaking tulad ko ay mahirap nang mahanap ngayon. Wala ba kayong salamin sa bahay nyo? Pwede bang tumingin ka muna sa salamin? Mukha kang baboy. Kahit ang baboy kapag nakita ka, iisipin nilang kauri ka nila. Ikaw! Huwag kang masyadong mataas. Sino ka ba sa tingin mo? Una ay kay Zhang Wen, tapos ay sa manager nyo, marami kayong ginagawang kababalaghan. Ang pakasalan kita ay pabor na sa iyo. Natatakot ka na, no? Kung takot ka na, sumunod ka na lang sa akin. Sumama ka na lang kay Kuya sandali. Kapag nasiyahan si Kuya sa iyo mamaya, bibigyan ka pa niya ng 20,000 dolyar. Dahil kung hindi sa akin, sino pang papatol sa isang masamang babaeng tulad mo? Gusto mo bang sumama sa akin? Walang hiya ka. Gusto mo ba akong ituloy? Hindi ba't gusto mong makipaglaro sa akin? Heto na, sinasabayan kita sa laro mo. Ang babaeng ito, bakit para siyang nasasapian? Huwag kang aalis. Makipaglaro ka sa akin. Wisit, hindi ako naniniwalang hindi kita kayang tapatan. Ikaw, huwag kang lalapit. Hindi ba't gusto mong makipaglaro sa akin? Kung hindi ako lalapit, paano tayo makakapaglaro? Walang hiya ka? Nakuha mo pa akong saktan. Magsalita ka, masaya ba ito? Masaya ba? Senyora, nagmamakaawa ako sa iyo. Hindi ko na uulitin. Bakit ayaw mo nang makipaglaro? Hindi pa ako tapos makipaglaro sa iyo. Tulong, nababaliw na ang babaeng ito. Manahimik ka. Kung magtatangka kang sumigaw, tuturuan kita ng leksyon. Pwede bang hinaan mo ang boses mo? Rinig na rinig ang boses mo hanggang sa pinto. Kunin mo na ang video bilis, para pagkatapos. Ano ang nangyayari dito? Hinihintay mo ba ako? Bitawan mo ako. Bakit ka sumisigaw? Hindi ba pumasok ka para kumuha ng litrato? Kukuhanan din kita ng litrato mamaya. Wala akong kinalaman dito. Utos lang lahat ito ng matandang babae na si Deng Chunhua. Siya? Ang anak niya na nananakit ng asawa at hiwalay na? Si Deng Chunhua iyon? Gusto niyang ipakasal ka sa anak niya. Wala talaga akong alam. Ganoon ba? At ang tasa ng kape na ito, wala ka ring alam? Kape. Nakita ko nang ininom mo iyon. Bakit tila wala man lang epekto sa iyo? Sa tingin mo ba ay tanga ako? Iinumin ko lang lahat ng ibibigay mo? Ang nilagay mo sa kape na ito, siguradong ikaw ang naglagay niyan, di ba? Lahat ng ito ay kasalanan mo. Kung hindi dahil sa iyo, bakit ako hahantong sa paglilinis ng banyo? Ikaw ang may kasalanan nito. Wala kang silbi. Ang PPT na iyon ay trabaho mo naman talaga. Wala kang kwentang bobo. Hindi mo magawa ng maayos ang trabaho mo, tapos isisisi mo sa akin? Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin sa iyo. Hindi ba't malapit ka naman kay Deng Chunhua? Bagay na bagay naman kayong dalawa. Sa tingin ko, kayong dalawa ang dapat magsama. Anong balak mong gawin? Hindi ba't gusto mo ng asawa? Dinala ko na siya sa iyo. Kailangan mo itong panindigan. Ito? Totoo ba ito? Bilisan mo na. Kung hindi, ay mawawala na ang asawa mo. Huwag. Layas.
Lumayo ka. Bitawan mo ako. Umalis ka. Bitawan mo ako. Halikayo, dali. Sister Deng, ano ba itong misteryong ito? Bakit kailangan niyo pa kaming papuntahin sa hotel? Bakit ba kayo nagmamadali? Malalaman niyo rin agad. Bakit ikaw iyan? Ito? Hindi ba ito si Kwakning? Lumayo kayo. Hiwalay ka na sa asawa, pero nakuha mo pang makasama ang anak ko sa kama? Bakit ang kapal ng mukha mo? Wala nga akong pakialam sa anak mo. Walang hiya kang babae ka. Kapag nagustuhan ka ng anak ko, dapat ay magpasalamat ka. Wala kang karapatang magmapili. Tuturuan kita ng leksyon. Hayop ka, parurusahan kita. Bitawan niyo ako. Sino ang mag-aakala na si Kwakning at ang anak ni Sister Deng ay magkakasama na? Silang dalawa ay parang pamilya na ang turingan dati. Pero ngayon, magiging tunay na pamilya na sila. Wang Siching, bakit ayaw mo akong tantanan? Ngayong alam na ng buong kumpanya na may nangyari sa amin ni San Chiang, masaya ka na ba? Ano naman ang dapat kong ikasaya? Sa totoo lang, ang magiging manugang ni Deng Chunhua ay hindi ako. Kasalanan mo rin naman iyan, may mukha ka pa bang isisi iyan sa akin? Ano bang alam mo? Si San Chiang, hindi naman siya totoong lalaki. Sinasaktan niya ang asawa niya. Ang dati niyang asawa, puno ng pasa sa katawan dahil sa kaniya, kaya ito tumakas. Pero ako, saan naman ako tatakas? Sa panahon ngayon, natulog ka lang naman sa tabi niya. Sinong nagsabing kailangan mo siyang pakasalan? Kinuhaan nila ako ng litrato. Tinatakot ako ni Deng Chunhua na kapag hindi ako nagpakasal kay San Chiang, habang buhay niya akong hindi titigilan. Mayroon akong paraan para makatakas ka sa pamilya nila. Tingnan natin kung may lakas ka ng loob. Bakit? Bakit mo ako tinutulungan? Dahil sa panggigipit nila sa akin, dapat silang pagbayarin. Ganoon lang iyon kasimple. May paraan ka ba talaga? Sige, makikinig ako sa'yo. Oras ng trabaho? Bakit kayong dalawa ay nagbubulungan? Ano ang pinag-uusapan nyo? Wala. Wala po kaming pinag-uusapan. Kung hindi lang dahil nakasama ka ng anak ko, hindi kita papansinin. Wala ka talagang silbi. Nasaan na ang plano para kahapon? Tapos na ba? Tungkol sa plano, ngayong umaga mo lang sinabi sa akin. 2 oras pa lang ang nakakalipas, pinapasa mo na agad sa akin? Gusto mo kasing makita agad kapag tapos na. Bakit? Wala ka bang kakayahan na gawin iyan? Ganoon ba? Nagmamadali po kayo, Sister Deng. Akala ko kasi hindi na kayo aabot ng bukas. Ikaw? Ayoko nang makipagtalo sa iyo. Tutal, kapag nagtanong na ang manager mamaya, sasabihin kong hindi mo kayang gawin para siguradong hindi mapunta sa akin ang sisi. Alam mo naman pala na walang kinalaman ang bagay na ito sa iyo. Hindi pa nga nagtatanong ang manager, pero masyado ka nang nakikialam sa usapan ng iba. Bakit ka tumatawa? Maaring hindi ko siya mapasunod, pero kaya kitang diktahan. Ito ang monthly summary ng kumpanya. At bago matapos ang oras ng trabaho ngayong araw, dapat ay tapos na ito. Sister Deng, pero hindi ko po talaga ito matatapos. May sarili rin po akong trabaho na kailangang tapusin. Alam ko naman kung gaano lang ang ginagawa mo. 1 oras lang ay tapos mo na iyan. Pero po, 1 oras na lang at uwian na. Ano naman kung uwian na? Sa tingin mo ba ay dapat ka nang umuwi at matulog at humilata na lang sa kama? Napakabata mo pa, at kahit konting hirap ay hindi mo matiis, paano kanyan magtatagumpay? Naintindihan ko po, Sister Deng. Nakikita mo ba? Kung ayaw mong gawin, marami pang iba diyang gagawa. Tingnan lang natin, pagkatapos ng 3 buwan mong internship, titingnan ko kung paano ka magiging regular sa trabaho. Si King, maaari mo ba akong tulungan? Masyado po talagang marami ang trabaho. May lakad pa naman kami ng boyfriend ko para mag-dinner mamayang gabi. So ang ibig mong sabihin, ako ang gagawa ng proposal na ito. Tapos, ikaw at ang boyfriend mo ay magkaroon ng romantic dinner? Hindi. Hindi. Si King. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sadyang napakarami lang talaga ng trabahong ito. At hindi ko na talaga ito kayang tapusin. Hindi ka naman masamang tao. Kaya bukod sa iyo sa kumpanyang ito, ang ibang mga tao ay nararapat lamang na parusahan. Pero sinasabi ko sa iyo, mas mabuti pang huwag kang gumaya sa kanila. Kung hindi, magsisisi ka. Pero ano ang magagawa ko? Hindi naman ako kasing galing mo. Hindi ako makahindi kay Sister Deng. At hindi mo rin alam na para sa isang simpleng babaeng tulad ko, ang makapasok sa kumpanyang ito ay hinding-hindi naging madali. Hindi naman ampunan ang kumpanyang ito. Hanggat ipinapakita mo ang iyong kakayahan, syempre makapananatili ka rito. At saka malawak ang mundo. Kahit na hindi ka man manatili rito, marami ka pa ring ibang mapupuntahan.
Ako, Ito ang proposal na ginawa ko noong nakaraan. Gamitin mo itong basehan. Kung hindi mo matapos, ituloy mo bukas. Bakit? Kakainin ka ba ni Deng Chunhua? Pero wala kang lakas ng loob na tumanggi at umaasa ka pa na ang mga trabaho mo ay ililipat sa akin, hinding-hindi ako papayag doon. si King. Sige na, uuwi na ako para magpahinga. Pag-isipan mo na lang ang sinabi ko. Depende na iyan sa iyo. Hindi ba't sinabi ko sa iyo kagabi na dapat ay tapos na ang mga trabahong ito? Binabaliwala mo lang ba ang mga utos ko? Sister Deng, nakausap ko na po ang manager. Sabi po niya ay hindi pa kailangan ang mga datos na ito at pwede ko itong ibigay bukas. Ano? Pinuntahan mo ang manager? Ano ka ba sa akala mo? Naglakas loob ka pa talagang pumunta sa manager? Ako ang boss mo dito. Kung ayaw mo na sa trabaho mo, umalis ka na agad. Ako? Kayong lahat, mga walang hiya kayo? Gusto nyo bang magrebelde? Kung ayaw mo na sa trabahong ito, umalis ka na ngayon din. Palagi ka na lang nananakit at nangaaway. Akala tuloy ng nakakaalam pumunta tayo rito para magtrabaho. Pero sa mga hindi nakakaalam, iisipin nila na narito kami para maging katulong mo. Anong gusto mong gawin? Pinamamahalaan ko lang ang mga tauhan ko. Bakit ka nakikialam? Ngayon lang ako nakarinig na sa pamamahala ng mga empleyado ay kailangang manampal. Sige na, saktan mo ako. Subukan mo akong saktan at tatawag ako ng 911 at titingnan natin kung magkano ang makukuha ni Lei Jing na pambayad sa danyos mula sa iyo. Kayo? Mukhang kayong dalawa ay ayaw na talagang magtrabaho rito. Hindi mo na kita papatulan ngayon, pero kapag tapos na ang trial period mo, oras na para iligpit mo ang mga gamit mo at tuluyang lumayas. Si King, salamat. Sa wakas ay nagawa ko rin. Ang mabait ay laging inaabuso. Tandaan mo iyan. Tamang-tama, narito na kayong lahat. Pumunta kayo sa opisina mamaya para sa isang meeting. Naku, si King, sa meeting na ito, baka para ito sa pagmarka ng internship mo, kapag si Deng Chunhua ay binigyan ka ng mababang grado, maaari kang matanggal sa trabaho. Ako nga, hindi natatakot. Bakit ka ba natatakot? Tara na. Kapag hindi pa tayo umalis, mamimiss natin ang palabas. Lahat kayo, ang meeting na ito ay tungkol sa ating kumpanya na malapit nang ma-acquire ng Sinmay Group. Sinmay Group? Hindi ba yan ang pinakasikat na listed company dito sa Cloud City? Tama. Sa oras na mabili tayo ng Sinmay Group, ang sweldo ng lahat ay magkakaroon ng napakalaking pagtaas. Napakaganda niyan. Mula ngayon, matatawag na tayong elite white collar ng isang listed group. Ganoon na nga. Pero nasa gitna tayo ngayon ng mahalagang proseso ng acquisition, kaya dapat maging mas masipag pa kayo at magpakita ng magandang performance. Kung hindi, huwag niyo akong sisihin kung magsisimula ng magtanggal ang kumpanya. Ano? Magbabawas ng tao ang kumpanya? May ilang mga kasamahan dito na tamad lang at mahilig sa lusot sa maghapon. Kung hindi sila tatanggalin, ihahabilin pa ba natin sila rito? Sang-ayon ako riyan. Dito sa kumpanya natin, totoo namang may mga kasamahan na hindi nagtatrabaho ng maayos sa maghapon kung hindi kumain lang at makipagchismisan. Sa mga hindi nakakaalam, baka isipin nila na ampunan na tayo para sa mga matatanda. Sinong pinariringgan mo? Tama na yan. Pinapunta kayo rito para mag-meeting, hindi para mag-away. Ang planning proposal na ito, kung sino ang makakagawa nito ng mahusay, siya ang mapopromote at madaragdagan ang sweldo. Ang mga magpapabaya, lahat ay tatanggalin. Narinig niyo ba yon? Dapat galingan niyo ang paggawa. Kung hindi, wala na kayong kinalaman sa magiging listed company na ito. Deng Chunhua, sino ang nagsabing hindi mo na kailangang magtrabaho? Ano? Manager. Supervisor na ako ngayon. Kailangan ko pa ba talagang magtrabaho ng ganito? Bakit? Dahil ba supervisor ka? Pwede ka nang mag-relax at mag-antay na lang ng retirement? Ito ang utos na galing kay Sinmay Group. Dapat lahat kayo ay magpakita ng husay sa trabaho. Dahil kung hindi, paano nila magagawang doblehin ang sahod nyo? Naintindihan ko na, manager. Sige na. Yan ang nilalaman ng pulong natin ngayong araw. Bumalik na kayo sa mga trabaho nyo. Basta magtrabaho lang ng mabuti, ang mga sahod nyo siguradong dodoble. Narinig ko bang mabibili na raw ang kumpanya? Totoo ba iyon? Oo, talagang mabibili na ang kumpanyang ito. Pero, ano namang kinalaman nito sa iyo? Isang janitor lang naman. Huwag mong sabihing akala mo pati mga tagalinis ay isasama nila pagkatapos ng pagsanib sa malaking kumpanya? Jiang Wen, huwag mong kakalimutan, nung nagsisimula ka pa lang, ako ang nagturo sa iyo. At ano naman ngayon? Narito ako sa kumpanya para magtrabaho, hindi para makipagkaibigan sa iyo. Naisip ko lang, pagkatapos nito, baka magkatrabaho pa nga tayo. Dahil 'di ba, magiging manugang ka ni Sister Deng? Ikaw.
Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, lumayas ka na rito at magtrabaho. Dahil kung hindi, baka hindi ko na mapigilan ang mga kamay ko at maturuan kita ng leksyon. Maghanda ka sa akin. Sa ginagawang tanggalan ng kumpanya, ikaw ang unang-unang mawawala. Hindi ko akalain na ikaw pa ang huling taong tutulong sa akin. Ang mga ipinagagawa ko sa iyo, kamusta na ang takbo? Huwag po kayong mag-alala. Ginawa ko po lahat ng sinabi nyo. Pagdating ng oras, ang matandang babaeng si Deng Chunhua at ang kaniyang masamang anak ay parehong parurusahan ng tadhana. Wala talagang puso ang kumpanyang ito. Matapos ang matinding pagtitiyag ako at pagtatrabaho ng halos buong buhay ko, kailangan ko pa rin kumilos dito. Sinasadya nila akong pahirapan para lang paalisin ako, di ba? Sister Deng, mukhang nahihirapan po kayo sa ginagawa ninyong plano? Gusto niyo po bang tulungan ko kayo? Ano naman ang maitutulong mo? Kulang ka pa sa galing, tapos magtatangka ka pang tulungan ako. Kahit na hindi ganoong kaganda ang plano ko, nandyan pa naman si Wang Siking, di ba? Ang walang hiyang iyon, paano niya ako matutulungan? Gustong-gusto na nga niyang guluhing ang buong opisina para siya ang maging supervisor. Kayo po ang supervisor dito, kaya dapat lang na siya ang gumawa ng plano para sa inyo. Kung hindi niya gusto, edi pakialaman natin ang gawa niya. Iyon ang mas tama, di ba? Ang babaeng ito, tapos na ba ang kaniyang plano? Kung tapos na, edi akin na ang gawang ito. Sa inyong lahat, yung mga proposal na isinumitin nyo ay naipasa ko na po kay Xingmei Group. Pagkalipas ng mga 3 araw, ay makakatanggap na tayo ng feedback. Ano man ang mangyari, natapos na rin sa wakas ang pag-aayos ng proposal. Talagang naghirap ang lahat sa pagkakataong ito. Kaya naman, magkakaroon ng kumpanya ng team building. Asahan ko ang inyong paglahok. Team building? Pagkatapos ng trabaho ngayong araw, sabay-sabay tayong pupunta para mag-hiking. Wala akong hilig sa team building na iyan, hindi ako sasali. Huminto ka riyan! Aktibidad ito ng buong kumpanya. Tapos sasabihin mong hindi ka pupunta? Wala ka man lang malasakit sa grupo. Malasakit sa grupo? Noong nagbibigay ang kumpanya ng year-end bonus sa mga stockholders, bakit hindi nila naisip na bigyan din ako? Manager, tingnan mo nga siya. Wala man lang siyang pakialam sa samahan ng kumpanya. Dapat pa bang manatili sa kumpanya ang taong tulad niya? Tama, kung ayaw niyang sumama, edi hayaan na siya. Kami, tiyak na masaya kaming lalahok. Paumanhin. Hindi ko po ito napag-isipang mabuti. Paano kaya kung ganito? Bukas na lang tayo tumuloy pagkatapos ng trabaho. Ang punto ko ay, kahit ano pang team building yan, hanggat sakop nito ang oras ko sa labas ng trabaho, hinding-hindi ako sasali. Naintindihan mo ba? Sinabihan na kitang sumama sa team building, sumama ka na, benepisyo ito ng kumpanya. Bakit ka ba maraming reklamo? Akala mo ba talaga ay kung sino kang senyorita ka na, ha? Hindi ba't isa ka lang din namang empleyado? Akala mo ba talaga ay kung sino kang mataas, boss manager, ang mga taong gaya nito ay dapat nang tanggalin sa trabaho? Tumahimik ka nga. Pagpasensyahan nyo na, hindi ko ito naayos na mabuti. Tama po kayo, gagawin na lang nating bukas ang team building. At tamang-tama, hindi na ninyo kailangang magtrabaho bukas. Okay po ba? Sige. Darating ako ng on time. Kung wala na pong iba ay mauuna na ako. Sige, walang problema. Ingat po kayo. Manager, ayos lang ba talaga iyon? Anong hindi maayos doon? Kung ayaw mong sumama, ay hindi ka pilit. Sister Deng, parang nararamdaman kong kakaiba ang kilos ni manager. Dati sa schedule ng team building, hindi ba't siya palagi ang nagpapasya? Paano itong nasakop ang oras ng trabaho natin? Dahil lang naman iyan sa bruhang iyon na mukhang maganda, kaya kung ano ang sabihin niya ay sinusunod. Sakto, gagamitin natin ang team building na ito dahil hindi ako naniniwala na hindi natin sila mahuhuling may masamang ginagawa. Magaling, talagang napakagaling. Si King, alam kong napagod ka nitong mga nakaraang araw. Halika, pangungunahan ni Sister Deng ang pag-aalay ng inumin para sa iyo. Hindi ba't sinabi ko na hindi ako pwedeng uminom? Nakalimutan niyo na ba agad? Noong huling pagkakataon, sinabi mo rin na may allergy ka sa alak, pero nakita kitang uminom ng isang baso at maayos ka pa rin naman hanggang ngayon, di ba? Ayos na ayos ka pa. Bakit nakatayo ka pa lang dyan? Punuan mo ang baso niya. Kung hindi niyo mamasamain, ako na lang po ang iinom para sa kanya. Si Sister Deng ang nag-aalok sa kanya ng tagay. Sino ka ba sa akala mo? Hindi ito basta alak lang na kung gusto mong inumin ay pupwede na. Umalis ka rito! Ako. Hindi ko naman sinabing hindi ako iinom.
Pero ang isang baso lang, hindi ba parang kulang yata yan? Mukhang marunong ka naman palang makisama. Eto sakto, may isang kahon dito. Kung mauubos mo ang lahat ng ito, naniniwala akong siguradong hindi ka napapahirapan pa ni Sister Deng. Isang kahon lang? Kumuha pa kayo ng 2 kahon. Magsasaya tayo sa inuman ngayong gabi. Sige. Ikaw ang nagsabi niyan, huwag kang magmagaling mamaya at sasabihing may allergy ka sa alak. Kayong dalawa, bumili pa kayo ng 2 kahon ng alak. Tara. O si King, sabi mo ako ang pinuno mo. Inaalukan kita ng alak. Dapat lang na uminom ka, di ba? Gusto mo bang uminom? Sige ba, sasabayan kita sa pag-inom. Anong ginagawa mo? Hindi ba't gusto mong uminom? Sige, sasaluhan kita. Pagbigyan mo naman ako, ubusin mo ang alak na ito. Walang hiya ka. Bitawan mo ako. Di ba mahilig kang uminom? Sasamahan kita. Pinagbibigyan na nga kita, tapos ayaw mo pang uminom? Mababa ba ang tingin mo sa akin? Sino ka ba sa akala mo? Ako ang supervisor at ikaw ay bago lang na intern dito. Umanda ka sa akin, sisiguraduhin kong matatanggal ka sa trabaho pagbalik ko. Uminom ka kung sinabi ko. Naintindihan mo ba? Tama na, wag mo na akong saktan. Iinom na ako. Bilis-bilisan mo. Ayoko na. Hindi ko na kayang uminom pa. Alam ko na po, talagang nagkamali ako. Patawarin mo na po ako. Hindi ba kailangang ubusin ang 1 kahon bago makakaalis? Kaunti pa lang ang nainom mo? Kulang pa yan, di ba? Bakit ka nagmamadali? Nasa loob pa si Sister Deng at inaasikaso siya para uminom. Kung papasok ka ngayon, hindi ba't bibigyan mo lang ang sarili mo ng problema? Umalis ka sa daraan ko. Iba si King sa inyo. Mabuti siyang tao. Hindi ko hahayaan si Deng Chunhua na bastusin siya ng ganoon lang. Pag-isipan mong mabuti. Kung hindi siya ang babastusin, darating ang oras na ikaw na ang pagbabalingan. Kahit kailan ay hindi ako makikipagsabuatan sa inyo. Si King, maayos ka lang ba? Maayos lang ako. Ano bang mangyayari sa akin? Parang sobra ang nainom ni Sister Deng. Gusto mo bang pumasok para tignan siya? Hindi ba si Sister Deng ang dapat na magpapainom sa iyo? Bakit siya ang nalasing? Bigla na lang niyang inagaw ang bote at nagsimulang uminom. Ang 1 kahon ng beer sa loob, naubos niya lahat. Baka siguro may mabigat siyang iniisip. Tabi. Tulungan niyo ako. Ano? Ano ito? Anong ginawa mo kay Sister Deng? Bakit naging ganyan ang lagay niya? Ewan ko sa inyo. Bakit hindi mo siya tanungin nang malaman mo? Siya yun, pinilit niya akong ubusin ang 1 kahon ng alak. Bilis, tulungan niyo akong tumawag sa 911. Hapunan lang naman ito kasama ang mga katrabaho. Maganda ang paligid. Anong masama kung uminom ng kaunti? O baka naman, hindi ka pa kontento at gusto mo pang ituloy ito? Si King, tingnan mo dali. Doon sa group chat ng department natin, ang matandang bruhang si Deng Chunhua, nag-message na naman. Ipakakasal ni Kuning sa makalawa ang kanyang anak at iniimbitahan tayo para kumain. Kailangan magbigay ng pulang sobre sa engagement. Tapos magbibigay na naman sa kasal. Yung sahod ko para sa buwan na ito ay hindi ko pa nga natatanggap, pero kalahati nito ay mapupunta lang kay Deng Chunhua. Ganoon ba talaga kalaki ang kailangang ibigay? Kung ibang tao lang sana, ayos lang, magbibigay lang ako ng $1 o $200, pangregalo lang, sapat na. Pero pagdating kay Deng Chunhua, ay ibang usapan na. Kapag nagbigay ka ng kaunti, pariringgan at mumurahin kanya sa loob ng opisina, walang makatiis sa kaniya doon. Kaya kailangan talagang lakihan ang ibibigay. Ganoon ba? Sa bagay, kasal naman iyon.
Dapat lang siguro na damihan ng ibigay, nararapat lang. Sister Deng, Tuloy kayo. congratulations po! Malaking selebrasyon ang kasal ng inyong anak. Ito po ang kaunting regalo ko. Tanggapin niyo po. Sana ay tanggapin niyo po. Talagang napakagalang ni Xiao Zhang. Maya-maya, kapag nagsimula na ang kainan, itatalaga kita sa isang magandang upuan. Salamat po, Sister Deng. Eto naman po ang sa akin. Pupunta ka rito sa bahay namin para kumain, tapos hindi ka magbibigay ng sobre? Magbibigay po ako. Sinong nagsabing hindi ako magbibigay? Ito lang ba ang ibinigay mong regalo? Dyaryo po iyan tungkol sa batas, at ang mga nakasulat sa loob ay mga krimen at gulo. Makabubuting basahin ito ng anak nyo, makatutulong iyan sa kanya. Ngayon ang espesyal na araw para sa pamilya namin. Sadya mo ba kaming ginugulo? Tama, si King. Kahit na may mga kaunting hindi pagkakaunawaan sa trabaho, baliwala lang iyon. Ngayon ang kasal ng anak ni Sister Deng. Bakit diyaryo ang regalo mo? Hindi ba't para mo na rin ipinakahiya sila ng husto? Si King, wala ka bang pera? Gusto mo bang pahiramin muna kita? May pera ako, sinong nagsabing wala? Kaso kung sa mga ganitong tao lang ibibigay, sayang lang ang pera ko. Walang hiya kang babae, akala mo ba ay palalampasin kita? Nagpunta ka rito para lang manggulo, mukhang humahanap ka ng malaking parusa. Ang dumi ng bibig mo, parang hindi ka pa natututo noong nakaraan. Ikaw na naman, masamang babae. Santiang, nasaan ka na? Papanoorin mo na lang ba? Na sinasaktan ng nanay mo, ha? Sino ang nanakit sa nanay ko? Humanda ka, tatapusin kita. Sandali, tumigil kayo. Kayo na naman. Sir, ngayong araw ay kailangan nyo kaming tulungan. Ang anak ko ngayong araw ay araw ng kanyang engagement, pero ang babaeng ito, hindi na nga nagbigay ng angpao, kumuha pa siya ng mga dyaryo para lang pagmukhain kaming tanga. Hindi ba sinasadya niyang pumunta rito para manggulo? Ang ganitong mga bagay ay wala sa ilalim ng aming jurisdiksyon. Sa kabilang banda, kanina ay nakita ko ang anak niyo na parang akmang mananakit na siya ng tao. Hindi po. Hindi po ba't nakikipagbiruan lang ako sa kanya? Kapag may susunod pa, diretso ka na sa presinto para isa ilalim sa investigasyon. Huwag kayong mag-alala. Hindi na po mangyayari, hindi na po talaga. Walang hiya kang babae ka, pag-alis ng mga pulis, makikita mo ang hinahanap mo. Sino sa inyo si Kwokning? Ako po. Sir, eto, mga bisita, ang lahat ng nandito ngayon. May okasyon sa aming bahay ngayon, kaya ikaw, hindi mo na kailangang magbigay ng angpao. Mamaya, sumabay ka na sa amin na kumain dito. Pero, bakit niyo po hinahanap ang mapapangasawa ng anak ko? Hindi na kailangan ng pagkain. At saka, tingin ko sa kasal nyo, malamang ay hindi na ito matutuloy. Anong ibig ninyong sabihin? Nag-report si Kuya Ning sa aming kapulisan na may humamak sa kanyang puri at may pananakot at pangingikil din. Sino iyon? Sino ang naglakas loob na bastusin ang asawa ko? Ang suspek na inireklamo niya ay walang iba kundi ikaw. Sumama ka sa amin. Ano? Hindi po sir. Siguradong may maling pagkakaunawaan lang dito. Ang anak ko ay isang mabait na tao, hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Mabait na tao? Sinasabi ko sa'yo, mayroon akong mga ebidensya. Paulit-ulit niya akong pinilit at kumuha pa siya ng mga mababahong larawan ko. Pagsisilbihan ko siya sa kulungan. Asawa kita? At kahit anong iutos ko, kailangang sundin mo. May mali ba roon? Wala tayong marriage certificate, kaya paano mo nasabing asawa mo ako? Sinasabi ko sa'yo, pilit ang ginawa mo sa akin. Siguradong mabubulok ka sa kulungan. Nay, tulungan niyo po ako. Ayokong makulong. Wala kang silbi. Matapos kang makasama ng anak ko, magmamalinis ka pa ba? Dapat lang nasa kanya ka. Wala akong panahon sa kalokohan mo. Pagdating natin sa presinto, doon na tayo magkwenta ng dahan-dahan. Sir, bitawan niyo siya. Mabuting tao ang anak ko, hindi niya magagawa ang mga iyon. Sir, maawa po kayo. Anak, sir. Si King, pakiramdam ko ay matagal mo nang alam ang lahat? Ano ang dapat kong malaman? Wala akong alam. Yung angpao, wala ka bang balak na bawiin iyon? Kung sa bagay, ang kasal nila, siguradong hindi na matutuloy. Nabalitaan mo ba? Hinuli ang anak ni Sister Deng. Talaga bang may ebidensya si Kwak Yuning? Siyempre. Nag-iisang anak lang ni Sister Deng iyon, kaya pinalaking pasaway at abusado. Lahat ay pinangangahasan niyang gawin. Pero ngayon ay lagot na siya. Tapos na ang maliligayang araw niya. Noong nakaraan sa opisina, nakita ko sina si King at Kwak Yuning na nag-uusap. Pagkalipas lang ng 2 araw, nag-report na sa pulis si Yuning. Sa tingin mo, posible kayang tinuruan siya ni si King sa kung anong dapat sabihin?
Ano ka mo? Anong sinasabi mo? Sister Deng, ako. Nagbibiro lang ako. Huwag mo na itong intindihin. Sabi ko na nga ba? Ang masamang babaeng iyon, ang dahilan kung bakit nakulong ang anak ko. Pagbabayarin ko siya. Umaga na umaga, sino ang pagbabayarin mo? Ikaw ang nag-utos kay Kwa Yuning na tumawag sa 911? Dahilan para makulong ang anak ko ng 10 taon. Sinasabi ko sa iyo, hindi pa tayo tapos? Sister Deng? Sister Deng? Ang pagkabilanggo ng anak mo ay sarili niyang karma. Wala akong kinalaman doon. Sister Deng, huwag ka nang makipag-away sa kanya. Ilalabas na ng kumpanya ang listahan ng mga tatanggalin sa trabaho. Kapag nasisante na siya, doon ka na bumawi sa kanya. Sige. Pag-usapan natin iyan paglabas natin. Tandaan mo, ang nangyaring ito, pagbabayarin kita dahan-dahan paglabas ko. Sa inyong lahat, ang inyong mga business proposal ay ginawa ng maayos. Labis na nasisiyahan ang grupo sa atin. Ngunit si Wang Siking sa hinaharap ay hindi na mapapabilang sa ating departamento. Manager, ibig po bang sabihin ay nasisante na siya? Siyempre hindi po. Si Siking ay ang kaisa-isang anak na babae ng ating bagong boss. Sa hinaharap, siya na ang ating branch office general manager. Ang pagpunta niya rito sa kumpanya ay upang mag-obserba, kaya siya naging intern sa loob ng 1 buwan. Siya? Siya si Binibini? Opo, tama. Paano mangyayari iyon? Paano ito naging posible? Ninakaw mo ang proposal ko, pero hinayaan pa rin kitang manatili rito. Alam mo ba kung bakit? Ikaw, ano ba talaga ang balak mo? Binibini, alam ko pong nagkamali ako. Patawarin po ninyo ako. Kayong dalawa ay mananatili sa kumpanyang ito upang samahan niyo akong maglibang